Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,141-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa lupain ng Hanqing Mansion, isang figure ang lumitaw sa isa sa mga transporting formation patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Luigi. Si Senior Luigi pala. Bumalik na si Senior Luigi. Sa kasamaang palad, si Senior Luigi ay nasa ika-31 na pwesto lamang. Dahil sa kanyang lakas at kung hindi siya nahuli sa pagpasok, madali sana siyang nakapasok sa top 30. Tama iyan. Pagkalabas pa lang ni Luigi, nakuha na agad niya ang atensyon ng mga matatanda at disipulo ng Hanqing Celestial Mansion. Dahil dito, hindi nila nakitang mawala ang pangalan niya sa ika-31 na naging dahilan para tumaas ang ranggo ng mga taong nasa likuran niya. Ito ay itinuturing na isang malaking pagbabago sa ranggo at magdudulot ng kaguluhan kung ang mga taong naroroon ay hindi maaabala ng biglaang paglitaw ni Luigi. Samantala, sa isa pang lugar ng isang transporting formation sa Hanqing Mansion, nawala na ang pangalan ni Senior Luigi sa scoreboard. Sus Mariosep. Totoo nga. Nawala na ang pangalan niya. Ibig sabihin ba nito ay natanggal na siya? Sino ang may kakayahang alisin si Senior Luigi? Ako. May kutob akong siya rin ang taong pumatay kay George ng Marshall Battle Mansion. Tama ka. Siya nga yan. Tingnan mo. Mayroon na siyang 154 na puntos at nasa ika-25 pwesto na siya. Mukhang natanggal niya talaga si Senior Luigi. Si Senior Luigi ay may 113 puntos, at ang taong iyon ay may 41 puntos bago ito. Ang kanyang mga puntos ay tumaas ng 113 puntos. Siya siguro iyon. Hindi makapaniwalang tiningnan ng mga matatanda at disipulo ang pangalan sa ika-25 na pwesto. Katulad ni George na, bago ang kanyang pakikipaglaban kay Alvin, ay naunawaan ang 6 na lalim mula sa batas ng lupa at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-7, naunawaan din ni Luigi ang 6 na lalim mula sa batas ng hangin at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-7. Sa kabila nito, mas malakas si Luigi kaysa kay George dahil naunawaan ni Luigi ang batas ng hangin habang si Hifeng naman ay naunawaan ang batas ng lupa na dalubhasa sa depensa. Karamihan sa mga 10 Direction Celestial Dock sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay mahihirapan na maabutin si Luigi kung magpasya si Luigi na tumakas. Paano sila hindi magugulat at malito nang matuklasan nilang natalo na si Luigi? Alvin. Buong lakas na tiningnan ni Luigi ang scoreboard at ang pangalang kinasusuklaman niya. Hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha, at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, napansin ng mga tao sa paligid niya na may mali. Sinundan nila ang kanyang mga mata at tiningnan ang scoreboard, na pabuntong hininga nang makita ang mga pagbabago sa ranggo. Natanggal din ni Alvin si Senior Luigi sa Profound Nether Mansion. Sino itong si Alvin? Talaga bang humingi ng tulong mula sa labas ang Profound Nether Mansion? Tama na yan. Kung hindi, kung ang Profound Nether Mansion ay mayroong ganitong katalinuhan, itatago pa ba talaga nila ang kanyang pag-iral hanggang ngayon? Ang isang taong may ganitong kakayahan ay hindi mananatiling hindi kilala. Tama. Nabalitaan kong isa lamang siyang disipulo ng Outer Court sa Profound Nether Mansion. Kung hindi siya kinuha para tumulong sa Profound Nether Mansion, paano siya magiging disipulo lamang ng Outer Court? Sinabi ng isang kaibigan ko sa Profound Nether Mansion na wala pa raw 100 taong gulang si Alvin. Bukod dito, sinabi rin niya na si Alvin ay kinuha ng Profound Nether Mansion. Ano? Hindi pa nga 100 taong gulang si Alvin. Kalokohan. Imposible yan. Karamihan sa mga taong naroon sa pinangyarihan ay hindi makapaniwalang si Alvin ay wala pa ngang 100 taong gulang. Sa kabila ng hindi magandang ekspresyon sa mukha ni Luigi, nagtanong ang isang elder, Luigi, isa ba talagang disipulo ng Outer Court si Alvin? Oo. Iyon nga ang nakasulat sa kanyang identity token, seryosong sagot ni Luigi. Mas malakas ba talaga siya kaysa sa iyo? Tanong ng isa pang elder. Ngumisi si Luigi bago sumagot, kung hindi lang dahil sa aking kapabayaan, pinatay ko na sana siya. Mas lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nagsasalita.
Kung magkikita tayong muli sa susunod na buwan, ako, si Luigi, ay babaguhin ko ang apelyido ko sa Darfield kung hindi ko siya matatalo. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa Hanching Mansion nang marinig nila ang mga salita ni Luigi na may kumpiyansa. Hindi nila pinagdudahan ang mga salita ni Luigi na siya ay natanggal lamang dahil sa kanyang kapabayaan. Kung tutuusin, si Alvin ay isang hindi kilalang disipulo ng Outer Court. Karamihan sa mga tao ay hindi magiging alerto kapag nakaharap si Alvin. Bago umalis si Luigi, hindi napigilan ng isa pang elder na magtanong, Luigi, wala pa ba talaga siyang 100 taong gulang? Sa tingin mo ba posible para sa isang 10 direksyon na Celestial Duke na nakaunawa ng kahit 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan na maging mas bata sa 100 taong gulang? Iniwan sila ni Luigi gamit ang rhetorical na tanong na ito. Agad na umatake si Luigi pagkatuklas niya sa presensya ni Alvin. Hindi niya sinuri si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Higit pa sa inaasahan niya na siya ay mapapabagsak ng isang taong itinuturing niyang madaling pontirya. Kaya naman, naisip niyang katawa-tawa ng banggitin ng mga tao na si Alvin ay wala pa sa 100 taong gulang. Alam niya ang lakas ni Alvin dahil sa kanilang labanan kanina. Paano magiging mas bata sa 100 taong gulang ang isang taong may ganoong lakas? Pagkaalis ni Luigi, nagtinginan ang mga matatanda at mga disipulo ng hindi makapaniwala. Alam nilang hindi ordinaryong tao si Alvin at narinig nila na posibleng naunawaan na niya ang 7 lalim ng isang batas, ngunit hindi nila inaasahan na mauunawaan niya ang batas ng kalawakan. Alam nilang lahat kung gaano kahirap intindihin ang batas ng kalawakan. Maihahambing ito sa pag-unawa ng 8 o 9 na lalim mula sa isang ordinaryong batas. Naunawaan na ba niya ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan? Dati, sinabi sa akin ng isang kaibigan ko sa Marshall Battle Mansion na naunawaan ni Alvin ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Hindi ako naniwala noong una, pero parang may katotohanan naman, sabi ng isa sa mga disipulo. 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Sigurado ka ba? Hindi makapaniwalang tiningnan ng mga matatanda at disipulo ang disipulong iyon. Hindi ba't ibig sabihin nito ay nagpigil si Alvin ng paksay niya si Luigi? Kung ganoon nga, kahit hindi naging pabaya si Luigi, maaaring hindi niya matalo si Alvin. Habang sumiklab ang kaguluhan sa Hanching Mansion dahil sa pagkatanggal ni Luigi, nagkagulo rin ang iba pang mga nasa Grade 6 Celestial Mansion, kabilang ang Profound Nether Mansion. Si Alvin, ang disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, ay nakakuha ng 154 na puntos at nasa ika-25 pwesto matapos ang 5 araw lamang sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bagamat maraming tao ang nakapag-ipon ng mas maraming puntos sa loob ng 5 araw, wala ni isa sa kanila ang nakagawa nito sa katapusan ng buwan. Tutal, alam naman ng lahat na mahirap mag-ipon ng puntos sa katapusan ng buwan. Hindi lang makapangyarihan itong si Alvin, maswerte pa siya. Nagawa pa niyang makasalubong si Luigi na nakaipon ng napakaraming puntos. Sa kasalukuyan niyang puntos, pangalawa lang siya kay Humphrey sa Profound Nether Mansion. Ang ika-5 araw ng pananatili ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay ang araw na kumalat ang kanyang pangalan sa lahat ng Grade 6 Celestial Mansions. Dahil sa iba't ibang salik, karamihan sa kanila ay kumbinsido na siya ay kinuha ng Profound Nether Mansion upang tulungan ang mansyon na makipagkompetensya para sa mas mataas na ranggo. Sa isang kisap mata lamang, 2 araw na ang lumipas. Dahil dito, sino mang naiwan sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay automatikong inilipat palabas. Swoosh! Sa wakas ay nakabalik na si Alvin sa kinaroroonan ng transporting formation patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, makikita ang bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Matapos niyang mapatay si Luigi, wala siyang nakitang kahit sino sa nakalipas na 2 araw. Kaya naman, wala siyang nakuhang kahit anong puntos. Bumalik na si Alvin. Pagkalabas ni Alvin sa transporting formation, nagdagsaan ang lahat palapit sa kanya. Nakatitig sila sa kanya nang may pagtataka. Ang ilan sa kanila ay ginamit pa ang kanilang banal na kamalayan upang siyasatin. Wala pa talaga siyang 100 taong gulang. Sus Mariosep. Akala ko chismis lang yon. Wala pa pala talagang 100 taong gulang si Alvin.
Wala pa siyang 100 taong gulang pero nagawa niyang umabot sa ika-25 pwesto sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang ganitong kahangahangang gawa ay wala pang katulad sa kasaysayan ng Southern Heaven Territory. Huwag mong kalimutan na nakapasok lang siya sa Middle Realm sa katapusan ng buwan. Talagang inaabangan ko ang kanyang pagganap sa susunod na buwan. 3,142. Hindi ito ang unang pagkakataon na maraming tao ang nagtipon sa paligid ni Alvin, at kadalasan ay wala siyang problema sa pagtakas. Gayunpaman, nagulat siya nang bigla siyang inilabas mula sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm at bahagyang nag-ambala pagdating niya. Bago pa siya makapag-react, lahat ay nagtipon na sa paligid niya at tumingin sa kanya ng may mausisa at nag-aalab na mga titig, hinihingi ang kanyang atensyon. Isang disipulo ang nagtanong ng may kuryosidad, "Alvin, naunawaan mo ba talaga ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan?" Ang pinsan ko ay isang disipulo ng Hanching Mansion. Ayon sa kanya, sinabi ni Luigi na naunawaan mo na ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Mabilis na nagtanong ang isa pang disipulo. "Alvin, ang pinsan kong kapatid ay isang disipulo ng Marshall Battle Mansion. Nabanggit niya na sinabi ni George na naunawaan mo na ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Totoo ba iyon?" Mausisa na tiningnan ng mga matatanda at disipulo si Alvin, sabik na hinihintay ang sagot ni Alvin. Nakakagulat na hindi pa nga 100 taong gulang si Alvin, pero mas nakakagulat na nauunawaan na niya ang 6 o 7 lalim mula sa batas ng kalawakan sa edad na ito. Nanggigigil sila tuwing naiisip nila ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin habang nakatingin sa mga taong nagtatanong sa kanya. Sa sandaling ito, isang masiglang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. "Alvin." Ang boses ay kay Marcus, isa sa 10 inspector sa Profound Nether Mansion. Swoosh! Bago pa man makapag-react ang mga tao, nawala na lang bigla si Alvin at muling lumitaw sa tabi ni Marcus. Kasunod nito, tumalikod na silang dalawa at umalis. Nang makabawi ang mga tao, muling nagsimula ang isa pang ingay. Ang lalim ng teleportasyon. Tama. Batas iyan ng teleportation DPT ng kalawakan. Kung hindi, paanong hindi man lang makuha ng isang Celestial King na tulad ko ang kanyang mga galaw? Hindi kailangan ng teleportasyon na gumalaw ang gumagamit. Natural lang na walang nakakapansin sa kanyang mga galaw. Makukumpirma na natin ngayon na si Alvin ay wala pang 100 taong gulang at naunawaan na niya ang batas ng kalawakan. Bukod dito, makakasiguro tayo na naunawaan na niya ang teleportation DPT ng batas ng kalawakan. Batay sa mga katotohanang ito, lubos tayong makakasiguro na naunawaan na ni Alvin ang kahit man lang 2 lalim, kabilang ang Space Elemental Profundity. Iniisip ko kung talagang naunawaan niya ang 6 o 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Maraming sina George ng Marshall Battle Mansion at Luigi ng Hanching Mansion ang nagsinungaling tungkol dito para mapanatili ang kanilang dignidad. Posible iyon. Gayunpaman, kahit hindi naunawaan ni Alvin ang 6 o 7 lalim mula sa batas ng kalawakan, hindi pa rin siya simple dahil kaya niyang patayin sina George at Luigi. Sigurado yan. Hindi ordinaryong tao ang mga nasa top 30. Pahina ng pahina ang mga usapan habang palayo ng palayo si Alvin sa kinaroroonan ng transporting formation. Hindi ko inaasahan na makakamit mo ang ganitong ranggo noong kakapasok mo lang sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ng ganito kalapit sa katapusan ng buwan. Madamdaming sabi ni Marcus habang naglalakad pabalik sa kanyang cultivation place. Swerte lang talaga ako, sagot ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Alam niya na kung hindi niya nakita si Luigi ng Hanching Mansion, hindi sana siya nakarating sa ika-25 pwesto. Sa katunayan, itinuturing siyang mapalad dahil nakapasok pa siya sa top 50. Nagawa mong mapadpad sa base ng Marshall Battle Mansion at makasalubong si Luigi, walang duda na napakaswerte mo. Gayunpaman, kung wala kang kakayahang talunin sila, ang mga engkwentrong ito ay wala pa ring silbi. Bukod pa rito, nanganganib ka pang mapatay nila, nakangiting sagot ni Marcus. Dahil sa kanyang posisyon, hindi naging mahirap para sa kanya na matutunan ang tungkol sa mga pasikot-sikot sa pagganap ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Alam ni Marcus na hindi pa naganap ang pangyayari nang matuklasan ni Alvin ang Marshall Battle Mansion at mapatay ang halos 100 disipulo mula sa Marshall Battle Mansion. Maituturing itong isang malaking provokasyon.
Walang duda na si Alvin ay magiging target ng mga tao mula sa Marshall Battle Mansion sa hinaharap. Bagamat medyo malakas si George at ang kanyang mga depensa ay walang kapantay sa mga Celestial Duke sa Marshall Battle Mansion, may ilang mga tao na mas malakas kaysa kay George sa Marshall Battle Mansion. Sa katunayan, kahit ang mga kasamahan ni George na nakakaintindi lamang ng 6 na lalim ng isang batas at nasa progreso ng pag-unawa sa ikapito ay may mas malakas na lakas sa pakikipaglaban kumpara kay George na nakaintindi ng 7 lalim mula sa batas ng lupa. Halimbawa, maaaring 6 na lalim lamang ang naunawaan ni Luigi mula sa batas ng hangin at nasa proseso ng pag-unawa sa ikapito, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa kay George. Gayunpaman, sa kabila ng superior na lakas sa opens iba, hindi matatalo ni Luigi si George dahil ang mga depensa ni George ay napakalakas. Gayon din, hindi matatalo ni George si Luigi dahil sa napakabilis na pagtakbo ni Luigi. Sabi ni Marquez, halatang tuwang-tuwa, pumunta sa akin ang Mansion Master ilang araw na ang nakalipas para magtanong tungkol sa iyo. Nag-aalala rin siya sa iyo. Dahil siya ang nagdala kay Alvin sa Profound Nether Mansion, kung matagumpay na maging Imperial Tutor si Alvin ng Profound Nether Mansion, tiyak na gagantimpalaan siya ng Mansion Master at ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Tiyak na may inggit ang ibang mga inspector sa kanyang mga gantimpala dahil kilala ang Mansion Master na mapagbigay sa pagbibigay ng mga gantimpala. Sa katunayan, wala siyang masyadong pakialam kahit hindi siya gantimpalaan ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion hanggat ginagantimpalaan siya ng Mansion Master. Sapat na ang makausap niya ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Sa palagay ko, kapag nalaman ng Mansion Master na wala ka sa Middle Realm, tiyak na gugustuhin kanyang makilala, may kumpiyansang sabi ni Marquez. Walang pakialam si Alvin kung interesado ba siyang makilala ng Mansion Master o hindi. Binago niya ang usapan at nagtanong, Ochi, ang rango para sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay magre-reset bukas, tama ba? Oo. Tumango si Marquez. Ngayon ang huling araw ng buwan kaya lahat ng nasa gitnang kaharian ay nailipat na palabas. Bukas ang panibagong simula, at magbubukas muli ang gitnang kaharian. Plano mo bang pumasok bukas? Nagtanong si Alvin, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Matandang Chi, sa palagay mo, kailan sa tingin mo ang pinakamagandang oras para pumasok sa gitnang kaharian? Kung ang target mo ay makapasok sa top 20, ayos lang na sumali bukas. Para makapasok sa top 10, mas mainam na sumali pagkalipas ng 3 araw, sagot ni Marquez. Paano kung gusto kong mauna sa rango? Tanong ni Alvin na may kislap sa kanyang mga mata. Una sa rango. Nagulat si Marquez sa mga sinabi ni Alvin. Maya-maya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi niya, alam kong gusto mong makapasa sa pagsusulit sa lalong madaling panahon at maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, hindi makatotohanan na agad kang mauna sa rango. Batay sa aking kaalaman, may ilang misteryosong 10 Direction Celestial Dukes na nakaunawa ng 7 lalim ng isang batas na madaling matalo ang kanilang mga kapantay na nakaunawa ng 7 lalim at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-8 lalim. Nangangahulugan ito na nasa proseso rin sila ng pag-unawa sa ika-8 lalim o maaaring mga hulugan ito na ang ilan sa kanila ay umaasa sa mga espesyal na kakayahan. Ang mga taong ito ay ipinanganak na may likas na espesyal na kakayahan, at sila ay mga dayuhang nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao. Mayroong ilang mga dayuhang nilalang na nagbabalat kayo bilang mga tao sa mga Celestial Mansion sa ika-6 na baitang, kung tutuusin. Base sa kanyang mga salita, malinaw na sa tingin niya ay hindi sapat ang kasalukuyang lakas ni Alvin para mauna siya sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. May mga dayuhang nilalang din ba? Tumaas ang kilay ni Alvin. Alam niyang ang mga banyagang nilalang na binanggit ni Marquez ay tumutukoy sa Celestial Beast at mga halamang nagkakaroon ng sentience. Sa Devata Realms, kung sapat ang swerte, ang mga halamang matagal nang umiiral ay maaaring magkaroon ng sentience at magtanim. Sa paglipas ng panahon, maaari pa silang magkaroon ng anyong tao. May ilang Celestial Emperor sa Devata Realms na sa simula ay mga halaman. Hindi lamang ang kanilang lakas ay kapantay ng mga tao at Celestial Beast, ngunit maaari pa silang magkaroon ng kalamangan sa ilang aspeto. Tumango si Marquez. May mga dayuhang nilalang din sa Profound Nether Mansion. Isa ka ba sa mga disipulo na nasa top 30 sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm?
Naaalala ko. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Alvin. Paglabas ko kanina, nakita kong nasa ika-29 na pwesto siya, kasunod ni Humphrey na nasa ika-24 na pwesto. Si Alvin ay nasa ika-25 pwesto, si Humphrey ay nasa ika-24, at ang isa pang disipulo na nagngangalang Jace ay nasa ika-29 na pwesto sa scoreboard ngayong buwan. Hindi siya tao. Ang kanyang orihinal na anyo ay parang isang bulaklak na tumubo sa kailaliman ng isang lawa. Dahil sa isang di inaasahang pagtatagpo, nagawa niyang linangin at magkaroon ng anyong tao. Mahigit 500 taong gulang pa lamang siya ngayon. 3,143. Matapos maging tao, mahigit 500 taong gulang na ba siya ng bahagya? Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Marquez. Nangangahulugan ito na ang paghihigpit sa edad sa gitnang kaharian ay hindi binibilang ang mga taon bago sila naging tao. Kung ganito nga, nangangahulugan ito na ganoon din para sa mga celestial beast. Hindi ba't nangangahulugan ito na magkakaroon ng kalamangan ang mga celestial beast? Tutal, ang mga makapangyarihang celestial beast ay maaari lamang magkaroon ng anyong tao pagkatapos ng mahabang panahon. Nang sa wakas ay nagkaroon sila ng anyong tao, ang kanilang mga kakayahan ay maihahambing na sa mga celestial na nilalang. Tumango si Marquez. Sinisipsip ng mga halaman ang diwa ng araw, buwan, langit, at lupa. Para maging tao, kailangan nilang maging napakaswerte. Matapos nilang maging tao, wala silang anumang cultivation base kaya kailangan nilang simulan ang paglilinang mula sa simula. Gayunpaman, dahil sinisipsip nila ang diwa ng araw, buwan, langit, at lupa, ang bilis ng kanilang pag-unlad ay hindi kayang lampasan ng langit. Maging ang kanilang mga kasanayan sa pag-unawa ay napakataas. Naliwanagan ni Alvin matapos marinig ang mga salita ni Marquez. Kaugnay nito, ang mga halaman ay naiiba sa mga celestial beast na kayang likas na linangin at mapanatili ang kanilang mga cultivation base pagkatapos magkaroon ng anyong tao. Dahil dito, ang mga celestial beast ay mananatili pa rin ang ilan sa kanilang lakas pagkatapos magkaroon ng anyong tao. Kaya ang limitasyon ba sa edad ay naaangkop din sa mga celestial beast o ang pagtrato sa kanila ay pareho sa mga halaman? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Marquez at sumagot, sa aspetong ito, ang mga celestial beast ay hindi katulad ng mga halaman na nagkaroon ng kamalayan. Ang limitasyon sa edad ay nalalapat pa rin sa mga celestial beast. Kung ang isang celestial beast ay nagkaanyong tao lamang sa edad na 900, magkakaroon na lamang ito ng 100 taon para makapasok sa gitnang kaharian. Isinaalang-alang na ito ng Southern Celestial Lord bago niya nilikha ang Southern Heaven Ancient Realm. Kung hindi, magiging hindi patas ito sa mga tao at iba pang nilalang. Gamaan ang loob ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Kung ganoon nga, patas lang iyon. Bagamat mahigit 500 taong gulang pa lamang si Jace, naunawaan na niya ang 6 na lalim at kasalukuyang nasa proseso ng pag-unawa sa ika-7 lalim mula sa batas ng tubig. Bukod dito, ang mga lalim na naunawaan niya ay ang mas makapangyarihan at praktikal na lalim mula sa batas ng tubig. Dahil sa kalamangan niya mula sa kanyang pinagmulan, mas mataas siya sa kanyang mga kapantay sa lahat ng Grade 6 Celestial Mansions. Dahil dito, nasa top 30 siya, paliwanag ni Marquez. Mas naunawaan ni Alvin si Jace matapos niyang marinig ang mga salita ni Marcos. Noong una, akala ko pagkatapos umabot si Humphrey ng 1,000 taong gulang, si Jace na lang ang magiging haligi ng lakas na maaasahan ng Profound Nether Mansion sa Middle Realm. Hindi ko inaasahan na makikita kita sa Simplicity Celestial Sect. Sa presensya mo, tiyak na mas hihigitin ng Profound Nether Mansion ang iba sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sandali na lang bago ka mauna sa ranggo. Malinaw na naisip ni Marquez na kailangan pa ni Alvin ng kaunting panahon bago siya mauna sa ranggo. Nihalata ni Alvin na hindi tiwala si Marquez sa kanyang kasalukuyang lakas. Gayunpaman, hindi siya nagdamdam. Bukod dito, alam niyang mas mahalaga ang mga kilos kaysa sa salita. Patutunayan niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagraranggo bilang una. Maya-maya, nagtanong siya, Matandang Chi, mayroon ka bang mapa na nagmamarka sa mga base ng bawat Grade 6 Celestial Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm?
Bagamat nabanggit ni Marquez na ang paghihintay sa mga base ng Celestial Mansions upang pauksain ang kanilang mga disipulo ay isang tahasang senyales ng provokasyon at magdudulot ng paghihiganti, wala itong pakialam kay Alvin. Ang tanging inaalala niya ay ang mauna sa ranggo. Bukod dito, kahit na gusto nilang maghiganti sa kanya, magagawa lamang nila ito sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm o palihim na maghiganti sa labas ng gitnang kaharian. Kung malalaman na sinubukan nilang maghiganti sa labas ng gitnang kaharian, masisira ang kanilang reputasyon dahil ipinapakita nito na wala silang sportsmanship. Bakit? Plano mo pa rin bang maghintay malapit sa mga base? Nabigla si Marquez. Natural lang, nahulaan niya ang intensyon ni Alvin. Ngumiti si Alvin bago sumagot, sa ganitong paraan, mas mabilis akong makakaipon ng mga puntos, di ba? Huminga ng malalim si Marquez ng ilang beses para kumalma bago niya sinabi, Alvin, hindi mainam ang ganitong paraan. Bagamat ang mga Celestial Mansion ay maaari lamang maghiganti sa gitnang kaharian, kung lalampas ka sa kanilang kita, hindi nila hahayaang masira ang lahat. Maaaring hindi ka nila atakihin ng hayagan, ngunit madali silang makakakuha ng isang mamamatay tao para matapos ang trabaho. Umiling siya, pakiramdam niya ay medyo inosente si Alvin. Sinubukan niyang hikayatin si Alvin sa pagsasabing, bukod pa rito, kahit na naunawaan mo na ang teleportation DPT ng batas ng kalawakan, ang sinumang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng dalawang movement depth ng isang batas ay madaling makakahabol sa iyo. Sa aking palagay, mas makabubuti kung manatili kang tahimik. Huwag mong ulitin ang nangyari sa base ng Martial Battle Mansion. Matandang Chi, naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Gayunpaman, gusto ko pa ring magkaroon ng kopya ng mapa. Paano kung ganito? Hindi ko sila hihintayin malapit sa kanilang mga base. Magmamasid ako mula sa malayo at kikilos lamang ako kapag nakapaglakbay na sila ng malayo sa kanilang mga base. Alam ni Alvin na ang mga salita ni Marquez ay bunga ng pag-aalala sa kanya kaya nakipagkasundo siya. Gayunpaman, determinado siyang makuha ang mapa. Gamit ang mapa, makakaipon siya ng mga puntos ng mahusay, at hindi na niya kailangang gumala ng walang direksyon sa paghahanap ng mga target. Umiling si Marquez at sinabing, pasensya na kung binaygo kita, pero wala talagang ganoong mapa. Wala ba? Kumunat ang noo ni Alvin. Walang gumuhit ng mapa ng mga base. Naaalala ko ang daan patungo sa base ng Martial Battle Mansion mula sa aming base. Kapag nakapasok ako muli sa gitnang kaharian, dapat ay mahahanap ko na muli ang kanilang base. Hindi mo iyon mahahanap. Muling umiling si Marquez. Hindi ko mahahanap ang kanilang base. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Alvin. Agad na bumangon ang isang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Sa katapusan ng buwan, kapag nag-reset ang ranggo ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm, nagbabago rin ang mga lupain. Base sa alam ko, nagbabago rin ang mga lokasyon ng mga base. Hindi sila lumalabas sa parehong lokasyon. Kaya naman, walang saysay kahit na matindaan mo ang lokasyon ng base. Hindi mo ito mahahanap kahit na sundan mo ang ruta kapag pumasok ka ulit sa Middle Realm. Ngayong naipaliwanag ko na ang lahat ng malinaw, dapat naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Oo. Ngumiti si Alvin ng may pag-aalinlangan. Hindi ko inaasahan ito. Kaya pala walang mapa ng mga base. Paano magkakaroon ng mapa kung ang lokasyon ng mga base ng Grade 6 Celestial Mansions ay nagbabago buwan-buwan? Biglang may ilang boses na umalangaw-ngaw sa ere. Ang kanilang mga tono ay medyo casual at hindi magalang o magalang tulad ng tonong ginamit ng mga disipulo at ng mga matatanda. Inspector Chi. Umiling si Marquez. Aba, nandito na ang mga matatandang ito sa harap ng Panginoon ng mansyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at nakangiting sinabi, Alvin, ang mga taong ito ay mga dati ko ng kaibigan. Maliban sa isa sa kanila, lahat sila ay mula sa 3 sekta at 2 angkan. Ang 3 sekta at 2 angkan ay binubuo ng Simplicity Celestial Sect, Cloud Platform Celestial Sect, Copland Celestial Sect, Sawyer Clan, at Winslow Clan. Sa pasukan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, nakipagkita si Alvin sa ilang matataas na opisyal mula sa 3 sects at 2 clans.
Isa sa kanila ay si Bihai Mingfeng, ang third sect leader ng Koplang Celestial Sect at isang inspector ng Profound Nether Mansion. Siguro pumunta sila rito dahil alam nilang galing ka sa gitnang kaharian, sabi ni Marcus nang may lubos na katiyakan. Tunay nga, ang mga taong ito, mga inspector ng Profound Nether Mansion mula sa 3 sekta at 2 angkan, ay naparito dahil kay Alvin. Sa kasalukuyan, sikat si Alvin sa Profound Nether Mansion. Ang mga taong hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya ay ang mga nasa closed-door cultivation. Ang ilang inspector na ito, tulad ng iba, ay mausisa tungkol kay Alvin. Kaya naman, nang malaman nilang nagmula si Alvin sa gitnang kaharian, agad silang pumunta upang hanapin si Marcus. Ang mga inspector na ito ay karamihan ay matatandang lalaki mula sa parehong henerasyon ni Marcus at may magandang relasyon kay Marcus. Kaya naman, hindi sila nag-atubiling hanapin si Marcus upang mapunan ang kanilang kuryosidad. Bukod dito, mabait din nilang tinatrato si Alvin. Natural lang na alam ni Alvin na mabait ang pakikitungo sa kanya ng ang inspector na ito dahil sa kanilang magandang relasyon kay Marcus. Bukod doon, alam din niya na dahil ito sa kanyang pagganap sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm at sa kanyang mga nagawa. Kung tutuusin, ang isang 10-direction celestial dogs na nakaunawa ng kahit 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago umabot ng 100 taong gulang ay higit pa sa sapat upang magdulot ng kaguluhan sa 10 major clans at top 5 clans sa Southern Heaven Territory, lalo na sa isang grade 6 celestial mansion tulad ng Profound Nether Mansion. Samantala, nakatanggap ng mensahe ang pangalawang pinuno ng Blood Skull Gang na si Casper. Si Alvin, isang 10-direction celestial duke na pinaghihinalaang nakaunawa ng kahit 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 100 ay dinala upang sumali sa Profound Nether Mansion ni Inspector Marcus. Si Marcus ay orihinal na nagmula sa Simplicity Celestial Sect. 3,144. Bilang isa sa mga nangungunang organisasyon ng mga assassin sa Southern Heaven Territory, ang katalinuhan ng Blood Skull Gang ay nakahihigit sa 10 major clans at top 5 sects kahit na wala pa itong kasing lakas. Si Alvin ay isang 10-direction celestial duke at nakaunawa na ng kahit 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Higit sa lahat, hindi pa siya 100 taong gulang. Inirekomenda ba sa kanya na sumali sa Profound Nether Mansion ng isang tao mula sa Simplicity Celestial Sect? Ang ekspresyon ni Casper, ang vice leader ng Blood Skull Gang, ay naging hindi magandang tingnan nang matanggap niya ang impormasyong ito. Bagamat hindi siya sigurado kung ang henyong ito mula sa Profound Nether Mansion ay ang parehong Alvin mula sa Simplicity Celestial Sect na sinangayunan ng kanyang anak na si Luis na patayin, mayroon siyang malakas na pakiramdam na sila ay iisang tao. Bagamat ang kanilang target, si Alvin, at si Alvin ng Profound Nether Mansion ay may malaking pagkakaiba sa lakas, hindi niya nakalimutan na ang kanyang target ay nilinlang ng isang reincarnated Celestial Emperor upang isakripisyo sa puno ng Heaven Sacrificial Divine Fruit. Alam niyang makakatulong ang Heaven Sacrificial sa isang peak overarching Heavenly Supreme Celestial na makalusot at maging isang 10-direction Celestial Duke. Bukod dito, may mga balibalita na ang prutas ay makakatulong pa nga sa isang tao na maunawaan, kahit man lang, ang 6 na lalim ng isang batas. Napakalaking pagkakataon lang. Kung kinain ni Alvin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit, makatuwiran na siya si Alvin mula sa Profound Nether Mansion. Sigurado si Casper sa kanyang haka-haka. Gayunpaman, para maging maingat, nagpasya siyang imbestigahan si Alvin, ang outer disciple ng Profound Nether Mansion. Kapag nakumpirma kung iisa lang ang tao, kakausapin ko ang anak kong walang puso. Kung tunay ngang naging disipulo ng Profound Nether Mansion si Alvin, kasama ang kanyang mahusay na pagganap, tiyak na hahamakin siya ng Profound Nether Mansion. Mas mahihirapan pa tayong patayin siya. Sana lang mali ako at hindi sila iisa. Ayaw niyang maniwala na magkakaroon ng ganitong mga pagkakataon, ngunit hindi niya maiwasang umasa sa pinakamabuti. Sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Pagkatapos magpaalam sa ilang inspector, nagpatuloy sina Alvin at Marcus sa kanilang pag-uusap. Matandang Chi, nabanggit mo kanina na kung gusto kong makapasok sa top 10, mas makabubuti kung papasok ako pagkalipas ng 3 araw. Ano ang dahilan?
Naalala ni Alvin ang mga naunang sinabi ni Marquez. Ang mga salita ni Marquez ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng kalamangan kung papasok siya pagkalipas ng 3 araw, ngunit hindi niya malaman kung anong kalamangan ang makukuha niya. Ang unang 3 araw ay parang oras para makaipon ng puntos ang mga tao. Kapag pumasok ka pagkalipas ng 3 araw, kailangan mo lang alisin ang isang maliit na grupo ng mga tao para makakuha ng mas maraming puntos kumpara sa pagpasok sa sandaling mabuksan ang Middle Realm, paliwanag ni Marquez. Napagtanto ni Alvin. Sa katunayan, kung wala ang paliwanag ni Marquez, hindi niya ito maiisip. Mas mahusay ito sa ganitong paraan. Mas mabilis siyang makakaipon ng mga puntos ng may kaunting pagsisikap. Maya-maya, nagtanong siya, kung ganoon nga, hindi ba't masyadong maikli ang 3 araw? Maaari kang maghintay ng ilang araw pa kung gusto mo. Gayunpaman, habang tumatagal ang panahon, ang bilang ng mga tao roon ay mababawasan. Mas mahihirapan kang makatagpo ng mga tao. Kahit na medyo marami ka pang naipon na puntos sa pagkakataong ito, sigurado akong kakaunti lang ang mga taong nakatagpo mo, tama ba? Tanong ni Marquez nang may kamalayan. Agad na tumango si Alvin. Sa katunayan, kakaunti pa lang ang nakilala niyang tao sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa katunayan, dahil sa swerte kaya siya nakatagpo ng isang taong may maraming puntos at nakapasok sa top 30. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Alvin kay Marquez at bumalik sa kanyang silid sa patio. Isinaayos ni Marquez na manatili si Alvin sa isang maluwang na patio na may magagandang tanawin ng mga halaman at bulaklak. Sa loob ng 3 araw na ito, plinano ni Alvin na higit pang maunawaan ang kalaliman ng transportasyon. Noong panahong iyon, imposibleng malagpasan ko ang kanyang mga depensa kung hindi dahil sa transportation profundity. Naalala ni Alvin ang kanyang laban kay George ng Marshall Battle Mansion ilang araw na ang nakalipas. Alam niyang kung wala ang transportation profundity, hindi niya malalagpasan ang mga depensa ni George dahil naunawaan ni George ang batas ng mundo. Nalampasan ko lang ang kanyang defense profundity dahil sa transporting formation. Kung hindi, hindi ko malalampasan ang kanyang mga depensa. Bukod dito, hindi ko palubos na nauunawaan ang transporting formation. Kung handa siya at nagtayo ng kalasag sa paligid niya gamit ang defense profundity, ang aking hindi kumpletong pag-unawa sa transportation profundity ay hindi makakalagpas sa kanyang kalasag. Alam ni Alvin na kung makakaharap niya muli si George, kung handa si George, imposibleng masira niya muli ang depensa ni George maliban kung naunawaan niya ang transportation DPT. Dahil dito, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pag-unawa sa transportation DPT sa susunod na 3 araw. Malinaw na alam ni Alvin na kaya niyang patayin si George pangunahin na dahil sa swerte. Kung makakaharap niya ulit si George, imposibleng malampasan niya ang kanyang depensa kung handa siyang mabuti. Maliban na lang kung lubos kong naunawaan ang teleportation profundity, kung hindi, imposibleng makalusot ako sa depensa ni George. 6 na araw nang bukas ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bakit hindi pa natin nakikita si Alvin? Katulad ng mga tanong ang maririnig sa 3 lokasyon ng transporting formation sa estate ng Profound Nether Mansion. Dahil may mga taong patuloy na nagbabantay sa mga transporting formation kapag bukas ang Middle Realm, alam nilang hindi pa nakapasok si Alvin sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Heaven. Bukod dito, na-reset na ang scoreboard, ngunit hindi pa lumalabas ang pangalan ni Alvin. Samantala, si Humphrey ay nasa ika-16 na pwesto na ngayon, at si Jace ay nasa ika-14 na pwesto. Dahil 6 na araw pa lamang nagbubukas ang Middle Realm, madali para sa kanila na makapasok sa top 20. Ang mga nasa top 30 ay karaniwang makapasok sa top 20 kung papasok sila sa Middle Realm sa unang araw pa lamang nito magbubukas. Sa katunayan, may ilan pang ang nakapasok sa top 10. Gayunpaman, mahirap para sa kanila na mapanatili ang mga ranggong ito. Gayon din, sa iba pang mga Celestial Mansion para sa ika-6 na baitang, maraming tao ang nakatingin sa scoreboard habang nag-uusap sila. Hindi pa rin ba nakakarating sa gitnang kaharian si Alvin mula sa Profound Nether Mansion? Siguro. Pero hindi lang siya. May 4 na taong nakapasok sa top 10 noong nakaraang buwan na wala rin sa scoreboard.
Pumasok si Alvin noong huling bahagi ng nakaraang buwan. Iniisip ko kung papasok siya sa mas maagang bahagi ng buwang ito. Kung gayon, iniisip ko kung makakapasok siya sa top 20. Kung talagang naunawaan niya ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan, hindi magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa top 20. Sa katunayan, maaari pa nga siyang makapasok sa top 10. Inaabangan ko talaga ang kanyang pagganap. Kakaiba. Hindi ako miyembro ng Profound Nether Mansion at walang kinalaman sa akin ang pagganap ni Alvin. Gayunpaman, nasa sabik ako sa kanyang pagganap. Ako rin. Natural na walang kaalam-alam si Alvin na ang mga tao mula sa ibang Grade 6 Celestial Mansions ay lubos na inaabangan ang kanyang pagganap sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Natuklasan lamang niya na 6 na araw na ang nakalipas simula nang muling magbukas ang Middle Realm matapos niyang iwan ang kanyang silid upang hanapin si Marquez. Bukod dito, ang taong kasalukuyang nasa unang ranggo ay nakapag-ipon na ng mahigit 100 puntos. Natatakot akong maistorbo ang iyong cultivation kaya hindi kita ipinaalam, paliwanag ni Marquez. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata sa Punanibik habang nagtanong, kaya, plano mo bang pumasok sa Middle Realm ngayon? Sa kasalukuyan, inaabangan na rin ng buong Profound Nether Mansion ang pagganap ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Oo. Kumislap ang mga mata ni Alvin. 6 na araw na ang nakalipas simula nang muling magbukas ang gitnang kaharian. Kung hindi siya papasok ngayon, mas mahihirapan siyang makaipon ng mga puntos. 3,145. Nandito na si Alvin. Kaya, siya si Alvin. Oy, totoo yan. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Isa ba talaga siyang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa na ng 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 100? Posible pa bang makamit ang ganitong kakayahan bago pa man umabot sa edad na 100? Isang kaguluhan ang sumiklab sa mga disipulo ng Profound Nether Mansion nang lumitaw si Alvin sa isa sa mga lugar ng transporting formation sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Matagal na nilang hinihintay si Alvin sa lugar na iyon. Tutal, alam nilang nakatira si Alvin kasama si Marquez sa islang ito. Bukod dito, noong nakaraang pagpasok ni Alvin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ginamit niya rito ang transporting formation. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay siguradong gagamitin niya muli ang transporting formation dito. Sa katunayan, ang pagdating ni Alvin ay nagpatunay na tama ang kanilang haka-haka. Pagkatapos makapasok ni Alvin sa pangunahing bulwagan, bigla siyang pumunta sa isa sa mga counter sa halip na pumunta sa counter na pinuntahan niya dati. Elder, gusto kong mag-apply para sa isang accumulative point jade. Sa counter na pinuntahan ni Alvin dati, isang bagong elder ang pumalit sa elder na dating nag-alaga kay Alvin. Tiningnan ng bagong elder si Alvin ng mabuti habang iniisip, kung gayon, siya si Alvin. Samantala, ang elder na dumadalo kay Alvin ay ngumiti ng maamo habang nagtatanong, Alvin, ang iyong pagganap noong nakaraang buwan ay kahanga-hanga. Tiwala ka ba na makapasok sa top 10 ngayong buwan? Kung suswertehin ako, hindi dapat mahirap para sa akin na mapunta sa tuktok ngayong buwan, nakangiting sagot ni Alvin habang inaabot ang kanyang accumulative point jade mula sa matanda. Bawat buwan, ang mga kalahok na papasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay kinakailangang mag-apply para sa isang bagong accumulative point jade. Pagkatapos gumugol ng 10 araw sa gitnang kaharian, ang accumulative point jade ay kusang mababasag at ililipat ang may-ari nito palabas ng gitnang kaharian. Natural lamang, ang kanilang mga puntos ay hindi maaapektuhan ng pagsira sa sarili ng accumulative point jade. Sa isa pang kaso, katulad ni Alvin noong siya ay nasa gitnang kaharian noong nakaraang buwan, ang accumulative point jade ng isang tao ay kusang mababasag din bago matapos ang 10 araw kapag ang gitnang kaharian ay nagsara sa katapusan ng buwan. Nasa tuktok ang ranggo. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang mga salita ni Alvin. Natigilan din ang mga nakarinig sa mga salita ni Alvin. Nabawi lamang nila ang kanilang katinoan matapos pumasok si Alvin sa transporting formation at dinala sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi ba't masyadong mayabang si Alvin?
Sabi niya hindi naman dapat mahirap para sa kanya na mapunta sa pinakamataas na ranggo. Baliw siya. Kahit na ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ay napakahirap paniwalaan, sa tingin ba niya ay mga pasaway ang ibang 10 Directions Celestial Dukes mula sa ibang Grade 6 Celestial Mansions. Wala akong alinlangan kung sinabi niya ang mga salitang ito pagkatapos ng ilang dekada. Gayunpaman, berde pa rin siya ngayon. Ang mga taong iyon din ang nangingibabaw sa nangungunang 6 na pwesto sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa mga nakaraang taon. Maaaring magbago ang kanilang mga ranggo paminsan-minsan, ngunit lahat sila ay palaging nasa nangungunang 6. Kamakailan lamang, ang taong nasa unang ranggo ay nagawang mapanatili ang kanyang ranggo sa loob ng 2 magkasunod na buwan, tama ba? Tama. Pareho silang malalakas. Ang kapalaran at kapalaran ang magpapasya kung sino ang mangguna. Ngayong taon, lahat silang 6 ay nanguna na noon. Bagamat magiging kamangha-mangha kung mapapasok si Alvin sa kanilang bilog, hindi makatotohanan para sa kanya na mauna sa ranggo. Saan niya nakukuha ang kumpiyansa niya? Pagkatapos umalis ni Alvin, umiling ang mga nakarinig sa kanyang mga salita at nag-usap-usap. Lahat sila ay naniniwala na si Alvin ay masyadong inosente at optimistiko. Ang mga nakarinig sa mga salita ni Alvin mula sa iba ay umiling din ng may pagtutol. Malinaw na pinagdududahan siya ng lahat. Sa kanilang palagay, maaaring makapasok si Alvin sa unang 6 kung naunawaan niya ang 8 lalim, ngunit kahit na noon, naisip nila na imposibleng mauna siya. Para mauna, naisip nila na kailangan ni Alvin na maunawaan ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Hindi lamang ang mga disipulo at elder ng Profound Nether Mansion ang nakaramdam nito, kundi pati na rin ang mga tao mula sa iba pang Grade 6 Celestial Mansions. Napakalaki ng unlad ni George. Kalalabas lang niya sa scoreboard 2 araw na ang nakalipas, pero nakapasok na siya sa top 30 ngayon. Biglang may sumigaw sa sandaling ito. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang tumahimik ang mga matatanda at disipulo ng Profound Nether Mansion na naruroon. Natural lamang na wala silang pakialam sa pag-unlad ng mga ordinaryong tao, ngunit iba si George. Dati, kakapasok lang ni George sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm bago siya natalo ni Alvin pagkalabas niya sa base. Walang alinlangan na ito ang pinakamatinding pagkatalo ni George sa gitnang kaharian sa ngayon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Alvin, matagumpay niyang naunawaan ang ika-7 lalim mula sa batas ng mundo. Bago iyon, mayroon lamang isang 10 Directions Celestial Duke sa Martial Battle Mansion na nakaunawa ng 7 lalim ng isang batas. May mga bulong-bulungan tungkol sa 10 Directions Celestial Duke na ito na siya ay nasa proseso ng pag-unawa sa ika-8 lalim at naunawaan na niya ang ika-8 lalim at nasa proseso ng pag-unawa sa ika-9 na lalim. Sa nakalipas na taon, kahit hindi ito magkasunod, nagawa niyang maunang 2 beses. Ang 2 gawaing ito ay higit pa sa sapat upang patunayan ang kanyang lakas. Siya ay nasa bilog ng nangungunang 6 na 10 Directions Celestial Dukes na itinuturing na pinakamahusay sa mga 10 Directions Celestial Dukes sa lahat ng Grade 6 Celestial Mansions sa Southern Heaven Territory. Sa ganoong kaikling panahon, umakyat si George sa ika-26 na pwesto. Hindi pa katagalan, si George ay nasa ika-29 na pwesto. Gayunpaman, sa isang kisap mata lamang, umakyat siya sa ika-26 na pwesto. Bagamat naunawaan na ni George ang 7 lalim, ang mga lalim na iyon ay mula sa batas ng mundo. Depensa ang kanyang galing, at bilis ang kanyang kahinaan. Kadalasan, hindi mabilis na tumataas ang kanyang ranggo dahil madaling nakakatakas ang kanyang mga kalaban mula sa kanya, sabi ng isang disipulo. Tama ka. Gayunpaman, huwag mong kalimutan na kaya niyang makipagsanib puwersa sa ibang tao. Hangga't mapipigilan ng kanyang kapareha ang pagtakas ng kanilang mga target, magiging madali para kay George na patayin ang kanyang mga target, sabi ng isang matanda. May punto ka. Basta't nakikipagtulungan si George sa isang taong mabilis ang bilis, hindi magiging mahirap para sa kanya na makaipon ng mga puntos. Tama iyan. Bukod pa rito, magiging panalo ang sitwasyon para sa lahat. Kung malakas ang kanilang target, mas mapapadali para sa kanila na mapatay ang kanilang target kung magsasama-sama sila.
Hindi pinagbabawalan ng gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ang mga 10 Direction Celestial Dukes na magtulungan. Para kay George, na palaging mayabang, na makipagtulungan sa ibang tao, tila ambisyoso siya ngayong buwan. Hindi lamang nakakuha ng atensyon ng mga tao mula sa profound Nether Mansion ang pagganap ni George, kundi pati na rin ang iba pang mga Grade 6 Celestial Mansion. Sa wakas ay natauhan na ba si George at isinantabi na ang kanyang pride? Mayroong 10 direksyon ng mga Celestial Duke sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient na nakaunawa rin ng 7 lalim mula sa batas ng mundo. Sa mga nakaraang taon, nagawa niyang makapasok sa top 10 sa pamamagitan ng pakikipagsanib puwersa sa ibang tao. Malamang na sinusubukan ni George na gayahin ang kanyang tagumpay. Maaaring minamaliit si George dati ng malalakas at mabibilis na 10 Direction Celestial Dukes mula sa Martial Battle Mansion. Gayunpaman, ngayong naunawaan na ni George ang ikapitong lalim, ang batas ng Defense DPT ng mundo, dapat ay handa na silang makipagtulungan sa kanya ngayon. Ang tanong ay sino ang katrabaho niya? Kung nakikipagtulungan siya kay Tiara, malaki ang posibilidad na siya o si Tiara ay mapasama sa top 10 ngayong buwan. Noong nakaraang buwan, si Tiara ay nasa ika-17 pwesto sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Higit sa lahat, isa siyang babae. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa itaas ng isang masukal na bundok, isang matangkad at maskuladong lalaki ang nakangiti habang nakatingin sa dalagang katabi niya. Junior Sister Tiara, ikaw na ang susunod na kukuha ng mga puntos. Ang dalaga ay nakasuot ng simpleng berdeng damit. Ang kanyang mahabang buhok ay parang talon na nahuhulog sa kanyang likod, at mayroon siyang kaakit-akit na pinong mga tampok na tila malabo ang kanyang paligid kung ikukumpara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sobrang lamig na tila siya ay malayo. Nang marinig ang mga salita ng matangkad at maskuladong lalaki, tumango siya ng walang ekspresyon. Bigla siyang tumingin sa malayo na parang may napansin siya. Maya-maya pa, tila may isang taong bigla na lang lumitaw. Tiningnan ng bagong dating ang matangkad at maskuladong lalaki na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing, nagkataon lang. Nagkita tayong muli. Ikaw pala. Bulalas ng matangkad at maskuladong lalaki. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niya ang taong nag-alis sa kanya noong nakaraang buwan. Samantala, naging malungkot ang ekspresyon ng dalaga nang marinig niya ang mga salita ng matangkad at maskuladong lalaki. Tutal, alam niyang iilang tao lamang sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ang may kakayahang magdulot ng ganitong reaksyon mula sa matangkad at maskuladong lalaki. Kahit siya ay hindi kayang labagin ang depensa ng matangkad at maskuladong lalaki. Nagpadala siya ng voice transmission sa matangkad at maskuladong lalaki. Sino siya? May bahid ng pait na maririnig sa boses ng matangkad at maskuladong lalaki nang sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, Alvin. 3,146. Alvin. Naningkit ang mga mata ng dalaga nang tingnan niya ang lilang figure sa harap niya. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. 6 na araw na ang nakalipas, hindi niya man lang alam ang pagkakaroon ni Alvin, isang panlabas na disipulo ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, sa nakalipas na 6 na araw, nalaman niya mula sa kanyang mga kasamahan sa Martial Battle Mansion na ito ay isang 10 Direction Celestial Duke na pinaghihinalaang nakakaintindi ng 7 lalim mula sa batas ng kalawakan bago pa man umabot sa edad na 100. Natural din niyang narinig kung paano natalo ni Alvin si George, isang kapwa-disipulo ng Martial Battle Mansion, ilang sandali matapos makapasok si George sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa panahon ng labanan, sa kritikal na sandali, naunawaan ni George ang Defense Profundity, ang ikapitong lalim mula sa batas ng lupa. Batay dito, makikita kung gaano kalakas si Alvin. Ilang araw na ang nakalipas, iminungkahi ni George na makipagtulungan sa kanya upang makakuha ng mas maraming puntos sa gitnang kaharian. Bukod pa rito, nangako pa nga siya na hindi niya malalagpasan ang ranggo nito. Dahil sa katotohanang karamihan sa mga tao sa gitnang kaharian ay hindi makakalusot sa mga depensa ni George, kasama na ang bilis nito, alam niyang angkop silang magtulungan. Kaya naman, pumayag siyang makipagtulungan kay George.
Habang magkasama silang naglalakbay pagkatapos makapasok sa gitnang kaharian, ikinwento rin ni George ang karanasan nito sa pakikipaglaban kay Alvin, na lalong nagpaunawa sa kanya kung gaano kalakas si Alvin. Hindi niya inaasahan na makakasalubong nila si Alvin, na pinag-uusapan ng lahat, 3 araw pagkatapos makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Junior Sister Tiara, isama mo ako at umalis ka na. Wala tayong laban sa kanya. Nagmamadaling nagpadala si George ng voice transmission kay Tiara. Nararamdaman niya na nakakulong sa kanya ang banal na kamalayan ni Alvin. Hindi madali para sa kanya na makarating dito sa tulong ni Tiara. Atubili siyang mapatay ng maaga, kaya naman, hindi siya nag-atubiling himukin si Tiara na tulungan siyang makatakas. Swoosh! Bago pa matapos makinig si Tiara sa mga salita ni George, kumurap ang kanyang katawan, at lumitaw siya sa tabi ni George bago pa man mawala ang kanyang after image. Swoosh! Sa sumunod na sandali, isang berdeng ilaw ang sumiklab at binalot sina Tiara at George. Parang 2 guhit ng berdeng ilaw, agad silang lumihis. Sa lakas, wala siyang laban kay George. Gayunpaman, sa bilis, mas nakahihigit siya rito. Sa katunayan, ang bilis nito ay kapantay ng nangungunang 6 na 10 Direction Celestial Duke sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ni George na makipagtulungan sa kanya. Kakakilala lang natin, matandang kaibigan, bakit ka nagmamadaling umalis? Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang dalagang kasama si George para makatakas. Ang bilis nito ay maihahambing sa kanyang teleportation profundity. Swoosh! 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 Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at ginamit ang teleportation profundity at iba pang mga lalim mula sa batas ng kalawakan upang mapalakas ang kanyang bilis. Kahit na ganito, halos hindi niya maabyutin si George at ang dalaga. Kung pagbabatayan ang kanyang kasalukuyang bilis, kakailanganin niya ng 1 oras para maabyutin ang dalawa. Ang bilis niya. Namangha si Alvin sa bilis ng dalaga habang hinahabol niya ang dalawa. Habang sinusuri niya ito gamit ang kanyang banal na kamalayan, naisip niya sa sarili, ang bilis niya ay maihahambing sa 10 direksyon na Celestial Duke na nakaunawa ng 3 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Gayunpaman, tila naunawaan na niya ang batas ng kahoy. Nagtataka ako kung paano nagkaroon ng ganitong bilis ang isang taong nakaunawa sa batas ng kahoy. Kahit na naunawaan na niya ang lahat ng 9 na lalim mula sa batas ng kahoy hanggang sa pinakasimpleng yugto, imposible pa rin para sa kanya na magkaroon ng ganitong bilis, tama ba? Habang mas malalim na nagsasaliksik si Alvin, natuklasan niya na ang bilis ni Tiara ay tila nagmumula sa ibang puwersa, hindi sa lalim na naunawaan niya. Ang bilis ba niya ay likas na kasanayan? Tutal, ang mga Celestial Talisman at Celestial Pills ay ipinagbabawal sa Middle Realm. Imposibleng ang bilis niya ay nagmumula sa mga bagay na iyon. Tinanong ni Alvin ang Profound Divine Metal, ang Chaos Divine Flame, at ang Chaos Divine Metal, posible bang ang bilis niya ay nagmumula sa Clear Heavens Divine Wood, isa sa 5 banal na elemento. Bagamat ipinagbabawal ng Middle Realm ang panlabas na tulong, hindi ito naaangkop sa 5 banal na elemento. Kinumpirma niya ito noong nakaraang pagbisita niya sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa katunayan, mayroon din siyang Clear Heavens Divine Wood, ngunit ito ay nasa unang anyo pa lamang. Dahil ang Clear Heavens Divine Wood ay hindi pa nagkakaroon ng sentience, hindi ito nakatulong sa kanya sa ngayon. Agad na umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang magaspang na boses ng Chaos Divine Flame. Hindi, kung gumagamit siya ng kapangyarihang kumukuha mula sa Clear Heavens Divine Wood, mararamdaman sana natin iyon. Hindi. Tiningnan ni Alvin si Tiara ng mabuti. Kaya dapat itong isang likas na kasanayan tulad ng kapangyarihan ng dugo ni Jude. Naalala niya ang kapangyarihan ng dugo ni Jude na taglay ni Jude noong siya ay ipinanganak. Natural lamang, ang likas na kasanayan ay hindi itinuturing na panlabas na tulong. Hindi ko inaasahan na ganito siya kabilis. Alam ni George na sandali na lang bago sila maabyutin ni Alvin. Matatag niyang sinabi, Junior Sister Tiara, iwan mo ako at tumakas. Kung hindi niya itinago ang lakas niya noon, mas mabagal siya kaysa sa iyo.
Alam niya na kung gagamitin ni Alvin ang kanyang malalim na kaalaman mula sa batas ng kalawakan para pigilan sila, pareho silang hindi makakatakas. Kaya naman, matibay niyang sinabihan itong iwan siya. Samantala, si Alvin, na masugid na nakasunod sa kanilang dalawa, ay nagsabi, "George, binigyan mo lang ako ng 1 puntos noong nakaraang buwan. Sa pagkakataong ito, humanga at natutuwa ako sa mga puntos na naipon mo." Dati, 1 puntos lang ang nakuha niya mula kay George simula nang matanggal niya si George noong kakapasok pa lang ni George sa Middle Realm. Sa pagkakataong ito, bago siya pumasok sa Middle Realm, nakita niyang nakaipon na si George ng mahigit 20 puntos at nasa ika-29 na pwesto sa scoreboard. Hindi niya alam na pagkatapos niyang makapasok sa Middle Realm, natanggal na ni George ang isang 10 Direction Celestial Duke sa tulong ni Tiara. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, nakaipon na si George ng 33 puntos at nasa ika-26 na pwesto sa scoreboard. Si Alvin, na nagulat sa bilis ni Tiara, ay patuloy na nagsabi, "Siguro nakipagtulungan kayo sa taong ito, di ba? Kung tutuusin, matutulungan kanyang makapasok sa top 20. Gayunpaman, hindi ko matindaan na nakita ko ang pangalan ng isang babaeng disipulo mula sa Marshall Battle Mansion sa scoreboard bago ako pumasok sa Middle Realm. Ibig sabihin, wala pa siya nakuhang puntos, di ba?" Si Alvin, na may mahusay na memorya, ay naisalo ang mga pangalan sa scoreboard. Sa 100 pangalan na natatandaan niya, 2 pangalan lamang ang mula sa Marshall Battle Mansion. Bukod kay George, ang isa pang pangalan ay malinaw na panlalaki. Malinaw na hindi ito ang pangalan ng dalaga. Dahil imposibleng makatrabaho ni George ang isang tao mula sa ibang Grade 6 Celestial Mansions, alam niyang ang dalaga ay dapat na mula sa Marshall Battle Mansion at wala pa ring nakukuhang puntos. Habang tinitingnan niya ang dalagang tumutulong kay George na makatakas, naisip niya sa loob-loob, noong nakaraang buwan, may 3 kalahok mula sa Marshall Battle Mansion na nirerango sa scoreboard. Ang isa sa kanila ay kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto, ang isa pa ay si George, at ang huling tao mula sa Marshall Battle Mansion ay si Tiara. Malinaw na pambabae ang pangalan. Sigurado akong ang dalagang ito ay si Tiara. Sa sandaling ito, biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Alvin ang boses ng Chaos Divine Earth. "Nako, kung maaari, dapat kayong makipagtulungan sa dalaga. Bagamat mapapalakas natin ang inyong mga atake, wala tayong magagawa para mapalakas ang inyong bilis. Pareho kayong angkop na magtulungan sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm." Sumagot ang Profound Divine Metal, "Sang-ayon ako. Dapat kang makipagtulungan sa kanya." Bihira para sa Profound Divine Metal na sumang-ayon sa Chaos Divine Earth. Makipagtulungan sa kanya. Sige. Nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Earth at ng Profound Divine Metal, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Kung hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon ang dalawang Divine Elements, hindi sana niya naisip na makipagtulungan sa dalaga. Bagamat mabilis ang kanyang bilis, maaaring hindi niya maabyutin ang mga kalaban na ang galing ay bilis sa gitnang kaharian. Lalo na yung mga nakakaintindi ng 3 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin, maaaring hindi niya maabyutin ang mga nakakaintindi ng 2 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Samantala, nang marinig ang mga salita ni George at matapos makitang papalapit ng papalapit si Alvin, hindi nag-atubiling sundin ni Tiara ang mga salita ni George. Swoosh! Sa sandaling may hulog ni Tiara si George, ang kanyang bilis ay tumaas ng 1 antas. Sumugod siya na parang isang palaso na pinaputok bago siya nawala sa paningin ni Alvin. Kalmadong lumilipad sa ere si George na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha habang hinihintay ang pagdating ni Alvin. 3,147. May plano na si George para sa labanan bago pa man dumating si Alvin. Gamit ang kanyang mga nakaraang pagkakamali at karanasan, ginamit niya ang batas ng Rock Style Profundity, Crystal Barrier Profundity, at Defense Profundity ng mundo. Matapos niyang gamitin ang Crystal Barrier Profundity, lumitaw ang tila kristal na baluti sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang Celestial Origin Energy na pinalakas ng Earth Elemental Profundity ay umabot na sa tugatog nito, at madali niyang nailabas ang 3 karagdagang Profundity mula sa batas ng mundo sa isang iglap.
Bukod sa tatlong profundity na kanyang inilabas at ang Earth Elemental Profundity, naunawaan na rin niya ang Shake Profundity, ang Gravitational Space Profundity, at ang Recovery Profundity. Habang nakatingin si George kay Alvin na nakatayo sa tapat niya, ngumiti ito ng mapait at sinabing, "Alvin, hindi ko inaasahan na magiging ganito pala ako kaswert na makakasalubong kita muli 3 araw pagkatapos mong makapasok sa Middle Realm." "Gaano nakatagal mula nang makapasok ka sa Middle Realm?" "Kakapasok ko lang kamakailan." "Kayo ng partner mo ang unang taong nakilala ko pagkatapos kong makapasok sa Middle Realm," sabi ni Alvin habang nagkibit-balikat. Kakapasok lang niya. At tayo ang unang taong nakasalubong niya. Nadurog ang puso ni George nang marinig ang mga salita ni Alvin. Dati, si Alvin ang unang taong nakasalamuhan niya pagkatapos niyang makapasok sa Middle Realm. Ngayon, siya ang unang taong nakasalamuhan ni Alvin pagkatapos niyang makapasok sa Middle Realm. Anong klaseng swerte ito? Tila hindi pinansin ni Alvin si George na handang umatake o magtanggol. Sa halip, nagtanong siya, "George, ang dalagang iyon na may kahangahangang bilis ay si Tiara ng iyong Marshall Battle Mansion, tama ba?" Dahil malinaw niyang natatandaan ang mga pangalan ng mga nasa top 30 noong nakaraang buwan, alam niyang si Tiara ay nasa ika-17 pwesto noon. "Tama ka." Tumango si George. Pagkatapos, napangisi siya bago buong kumpiyansang sinabi, "Gayunpaman, mas mabuting sumuko ka na kung balak mo siyang patayin." Ang kanyang bilis ay maihahambing sa pinakamalakas na 10 Direction Celestial Dock sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Iilang tao lamang ang makakapantay sa kanyang bilis. Imposibleng maabutin mo siya. Matapos masaksihan ang bilis ni Tiara, hindi nagduda si Alvin sa mga sinabi ni George. Kung gusto mang tumakas ni Tiara, wala siyang paraan para maabutin ito. Tiningnan niya si George at nagtanong, "Kung hindi ako nagkakamali, natulungan ka na niya na makakuha ng puntos, pero hindi mo pa rin nasusuklian ang pabor, di ba? Hindi ka ba nakokonsensya na hindi mo nagawang suklian ang pabor?" Tila labis na nakaapekto kay George ang mga sinabi ni Alvin. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ng mukha niya matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Sa katunayan, nakaramdam siya ng pagkakasala. Kung hindi dahil sa tulong ni Tiara, hindi sana siya makakaipon ng napakaraming puntos sa loob lamang ng ilang araw. Sayang, bago pa man niya magantihan ang pabor, nakasalubong nila si Alvin. Sa huli, napangisi siya bago sinabing, "Ibabalik ko ang pabor pagkatapos kong gawin sa iyo." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin habang kinukusot niya ang kanyang mga mata. Mukhang hindi pa siya umaalis. Hindi mahirap para sa kanya na malaman na si Tiara ay naghihintay sa malapit. May kutob siyang hindi talaga iiwan ni Tiara si George. Bukod pa rito, sa bilis nito, hanggat handa ito, madali itong makakatakas muli mula sa kanya. Hindi niya ito mapapanood na umalis nang hindi niya hinihiling na makipagtulungan kung talagang aalis ito. Ngumisi si George. "Ano ang magagawa mo kahit alam mong hindi pa siya umaalis? Sa tingin mo ba ay maaabutan mo siya?" Hindi sinagot ni Alvin ang tanong ni George. Sa halip, nagtanong siya ng may ngiti sa kanyang mukha, "George, gusto mo bang durugin ang iyong accumulative point jade o gusto mo bang tulungan kita? Dati, natalo mo lang ako dahil hindi ko inaasahan na naiintindihan mo rin pala ang batas ng kalawakan na Transportation DPT. Kailangan kong sabihin na hindi ako sigurado kung naiintindihan mo na ang Transportation DPT o kung nasa proseso ka pa rin ng pag-unawa dito. Gayunpaman, kung hindi mo pa ito lubos na naiintindihan, hindi kayang lagpasan ng iyong atake ang aking Defense DPT at Crystal Barrier DPT," sabi ni George sa mahinang boses. Alam niyang malaking pagkakaiba ang lubos na pag-unawa sa isang malalim na kaalaman at ang pag-unawa lamang sa mga pangunahing kaalaman ng isang malalim na kaalaman. Sinaliksik din niya ang Transportation DPT ilang araw na ang nakalipas. Matapos itong pag-isipan, naisip niya na malaki ang posibilidad na si Alvin ay mayroon lamang pangunahing pag-unawa sa Transportation DPT. Kung tama siya, maipagtatanggol niya ang kanyang sarili laban kay Alvin. Bahagyang nagulat si Alvin sa mga sinabi ni George. Diretsyong sinabi niya, "Hindi ko inaasahan na ganito kakatalino." "Tama ka. Mayroon lang akong pangunahing kaalaman sa Transportation Profundity.
Dahil ginamit mo ang defense profundity para mapalakas ang crystal barrier profundity, hindi ko talaga kayang lagpasan ang mga depensa mo. Kumislap ang mga mata ni George habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay kumerba at naging isang ngiti. Aba, alam mo naman yan. Tumingin siya sa malayo bago niya nilakasan ang kanyang boses gamit ang celestial origin energy at sumigaw, Junior Sister Tiara, maaari ka nang bumalik. Swoosh! Isang berdeng figure ang agad na lumitaw sa di kalayuan. Ito ang unang pagkakataon na tiningnan ng mabuti ni Alvin si Tiara. Medyo maganda siya dahil sa mahaba at na buhok at hubog ng katawan. Sa katunayan, ang kagandahan nito ay maihahambing sa dalawang asawa nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang oras. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan nang basagin ni George ang katahimikan. Junior Sister Tiara, hindi kayang lagpasan ni Alvin ang depensa ko. Sabay-sabay natin siyang patayin. Sabi ni George na may bahid ng pananabik habang nakatingin kay Alvin. Ito na ang pagkakataon niya para tabyusan ang sarili niya. Pagkatapos, dagdag niya pagkaraan ng ilang sandali, gayunpaman, hindi ako sigurado kung mayroon pa siyang anumang panlilinlang. Kung malagpasan niya ang depensa ko, dapat kang umalis kaagad. Ano man ang utang ko sa iyo, tiyak na babayaran ko sa hinaharap. Bahagyang tumango si Tiara bilang tugon. Sa sandaling ito, tumingin si Alvin kay Tiara nang may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Senior Sister Tiara, kung hindi ko kayang labagin ang depensa ni George, maaari kang makipagtulungan sa kanya para maalis ako. Gayunpaman, kung kaya kong labagin ang kanyang mga depensa, huwag kang umalis ng madalian. Bakit hindi tayo magtulungan? Masisiguro ko na kung magtutulungan tayong dalawa, makakarating ka sa top 10. Nabigla sina George at Tiara sa panukala ni Alvin na magsanib puwersa. Ngumisi si George. Buong kumpiyansa niyang sinabi, na parang nababasa niya ang nasa isip ni Alvin, Alvin, sinusubukan mo bang linlangin ang nakababata kong kapatid para mapatay mo siya? Ilang puntos na ang naipon niya. Sa tingin mo ba sulit na alisin ko siya kung kaya ko naman siyang katrabaho? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, aalisin mo ba siya? Sagot ni Alvin habang sumusulyap kay George. Natigilan si George sa mga sinabi ni Alvin. Sa katunayan, walang saysay para kay Alvin na patayin si Tiara na mayroon lamang isang punto sa mga sandaling iyon. Sa sandaling ito, walang pakialam na sinabi ni Tiara, pwede tayong tatlo magtulungan. Wala siyang halaga sa akin sa paraang natatanggap ko. Bukod pa rito, hindi epektibo ang paghahati ng mga puntos sa tatlong paraan, sagot ni Alvin. Malamig na sumagot si Tiara, hindi ako makikipag-ugnayan sa iyo kung mapapatalsik mo siya. Kahit na makipagtulungan ka sa akin o hindi, lilipulin ko pa rin siya. Kahit na matutulungan mo akong makakuha ng puntos ng mas mabilis, hindi naman sa hindi ko kayang wala ka, mapang-ipong sabi ni Alvin. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hinangaan niya ang ugali ni Tiara. Gayunpaman, ayaw niyang makipagkompromiso. Ikaw. Galit na galit si Tiara sa mga sinabi ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon na tinatrato siya sa ganitong paraan ng isang lalaki. Sumanghel si George. Alvin, kailangan mong basagin ang depensa ko kung gusto mo akong alisin. Kung hindi, ikaw ang matatanggal. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya kay Alvin na parang isang nagngangalit na toro. Kasabay nito, nagpadala siya ng voice transmission kay Tiara sa pagtatangkang hikayatin ito. Junior Sister Tiara, kung magagawa ni Alvin na alisin ako, dapat kang makipagtulungan sa kanya. Kahit hindi ko siya lubos kilala, mayroon akong matalas na mata pagdating sa panghuhusga ng mga tao. Hindi siya ang tipo ng taong tatanggi sa kanyang pangako. Marahil, sa tulong niya, makapasok ka sa top 10 sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung kaya niyang lagpasan ang depensa mo, sagot ni Tiara. Pabiro na sabi ni Alvin habang nakangiti, dahil tiwala ka sa iyong mga depensa, hindi ko gagamitin ang teleportation profundity, at lalabagan ko ang iyong mga depensa sa isang atake lang. Kumalabog ang puso ni George nang marinig ang mga salita ni Alvin. Hindi niya gagamitin ang teleportation profundity. Posible kayang may dalawa pa siyang naunawaang lalim mula sa batas ng kalawakan.
Dati, nakita niya si Alvin na gumamit ng 7 lalim mula sa batas ng kalawakan, kabilang ang transportation profundity. Batay sa mga salita ni Alvin na may kumpiyansa, hindi niya maiwasang isipin na may 2 pang lalim mula sa batas ng kalawakan si Alvin. Dahil sa takot, mabilis niyang ginamit ang lahat ng lalim na naunawaan niya mula sa batas ng mundo. Natatakot siyang atakihin si Alvin bago pa man siya makagalaw. Tutal, hindi mahuhulaan ang batas ng kalawakan. Gravitational space profundity. Hilingang profundity. Recovery profundity. 3,148. Dahil sa matinding atake ni George, walang balak si Alvin na gamitin ang teleportation profundity gaya ng sinabi niya. Ang espasyo sa loob ng 10 metrong radius sa paligid niya ay nagsimulang mag-alon at mag-iba sa isang kisap mata lamang. Sa isang kisap mata lamang, naihagis niya ang batas ng kalawakan na territory profundity at distortion profundity ng batas ng kalawakan. Pagpipigil sa kalaliman. Pagpasok pa lang ni George sa baluktot na espasyo, ginamit ni Alvin ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity upang pigilan si George. Cross-dimensional/profundity. Sa sumunod na sandali, isang kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa isang puwang na lumitaw sa kawalan. Tinamaan nito ang kalangitan na madaling nagpawalang bisa sa atake ni George. Hindi nabawasan ang lakas nito, pinalakas ng territory profundity, distortion profundity, at restrainum profundity. Sa katunayan, tila dumbbell ang lakas nito habang nagpapatuloy ito sa kanyang trajectory. Swoosh! 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 Samantala, ginamit ni George ang batas ng gravitational space profundity ng mundo at ang shake profundity. Lumitaw ang mga halijing bato at bumuo ng isang harang na naghihiwalay sa kanya kay Alvin. Ang enerhiya mula sa mga halijing bato ay nagpatalsik sa papasok na enerhiya mula sa kabilang panig. Malinaw na handa na siya para dito. Binago niya ang kanyang estratehiya at buong-buo na nakatuon sa kanyang mga depensa habang hinihintay ang pag-atake ni Alvin. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa mga halijing bato. Hindi niya hahayaang magambala ang kanyang sarili. Handa siyang ilipat ang mga halijing bato kung ililipat o ay teleport ni Alvin ang kanyang atake sa ibang direksyon. Hindi niya inakala na pipigilan ni Alvin ang paggamit ng teleportation profundity. Senior Chaos Divine Flame, Senior Profound Divine Metal, tulungan ninyo ako. Sabi ni Alvin. Gusto niyang palakasin ng 2 divine elements ang kulay abong sinag ng espada na lumabas mula sa spatial tier. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, 2 guhit ng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at sumanib sa atake mula sa cross-dimensional/profundity. Isang nakasisilaw na gininto ang apoy ang agad na bumalot sa kulay abong sinag ng espada. Ito ay may kapansin-pansing epekto. Anong teknik ito? Si Tiara, na nakamasid mula sa malayo, ay nagulat nang makita ito. Sa sandaling ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni George. Napansin din niya na may kakaiba sa ataking ito mula sa cross-dimensional/profundity. Iba ito sa naunang atake ni Alvin. Talagang itinago niya ang tunay niyang lakas bago ito. Masasabi ni George na ang gininto ang apoy na bumabalot sa abuhing sinag ng espada ay hindi mula sa anumang lalim mula sa batas ng kalawakan. Kaya naman, ipinapalagay niya na ito ang likas na kasanayan ni Alvin na katulad ng kung paano ang bilis ni Tiara ay isang likas na kasanayan na taglay niya ng ipinanganak. Ang orihinal na anyo ni Tiara ay isang celestial grass, ang Gale Grass, sa isang canyon sa Southern Heaven Territory. Dahil sa isang di inaasahang engkwentro, nagkaanyong tao siya at nagsimulang maglakad sa landas ng paglilinang. Dahil ang kanyang orihinal na anyo ay isang halaman, mataas ang kanyang pag-unawa sa batas ng kahoy at ang kanyang bilis ng paglilinang ay mas mabilis kumpara sa mga tao. Higit sa lahat, mayroon siyang likas na kasanayan dahil sa kanyang pinagmulan bilang isang Gale Grass na tinawag na Gale matapos siyang magkaanyong tao. Ang kanyang kasalukuyang bilis mula sa kanyang likas na kasanayan ay maihahambing sa 3 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Gayunpaman, hindi niya nagawang mapalakas pa ang kanyang bilis gamit ang lalim mula sa batas ng kahoy. Kahit na noon, ang kanyang bilis ay nakahihigit sa karamihan ng kanyang mga kapantay.
Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, inakala ni George na mayroon ding likas na kasanayan si Alvin. Naisip niya sa sarili, si Alvin ay hindi maaaring maging tao. Sa sandaling ito, si George ay nasa ilalim ng matinding pressure. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso nang maalala niya ang kumpiyansa ni Alvin at ang kanyang haka-haka na si Alvin ay isang dayuhan. Pinilit niyang kumalma habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa determinasyon. Kumalma ka. Kahit na mayroon siyang likas na kasanayan, maaaring hindi nito kayang labagin ang aking mga depensa. George, ihanda mo ang iyong sarili. Ang aking atake ay darating sa loob ng 3 paghinga. Itinaas ni Alvin ang isang kamay. Ang kulay abong sinag ng espada na nababalot ng gininto ang apoy ay tila lumakas at bumilis. Nagalit si George nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Nakaramdam siya ng hiya. Sumagot siya, Alvin, gusto kong makita kung ang iyong pagganap ay kapantay ng iyong kumpiyansa. Sa isang kisap mata lang, 3 hininga na ang lumipas. Ugong. Iwinagayway ni Alvin ang kanyang braso. Ang kulay abong sinag ng espada na pinakawalan ng cross-dimensional /profundity ay tumama patungo sa unang linya ng depensa ni George, ang mga haliging bato na pinatibay ng Earth Elemental Profundity, ng Gravitational Space Profundity, at ng Shake Profundity. Samantala, walang kurap na tiningnan ni Tiara ang kulay abong sinag ng espada. Hindi niya maialis ang tingin dito. Nayanig ang kawalan dahil sa kulay abong sinag ng espada. Pinanood niya ang pagtama ng kulay abong sinag ng espada sa unang linya ng depensa ni George bago ito sinira. Boom! Kahit na may dagdag na puwersa mula sa Gravitational Space Profundity, Shake Profundity, at Earth Elemental Profundity, ang abuhing sinag ng espada ay tumagos sa mga haligi ng bato na parang mainit na kutsilyo na tumagos sa mantikilya. Bagamat kahanga-hanga ang mga haliging bato na ipinakita ni George, ang kanilang lakas sa depensa ay walang kapantay sa Defense Profundity o sa Crystal Barrier Profundity mula sa batas ng mundo. Ito, sa pinakamalaki, ay maihahambing sa lakas sa depensa ng Rock-style Profundity. Gayunpaman, ang ekspresyon ni George ay lubhang nagbago habang pinapanood niya ang pagguho ng kanyang unang linya ng depensa sa isang kisap mata lamang. Siya lamang ang nakakaalam na kahit ang recovery profundity ay hindi sapat ang bilis upang maibalik ang mga haliging bato. Swoosh! Ang abuhing sinag ng espada ay nagpatuloy sa pagdaan nito patungo kay George. Sa mas malapitang pagtingin, makikitang humina na ang gininto ang apoy na nakapalibot dito. Malinaw na naubos na ng unang linya ng depensa ni George ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Di nagtagal, sa wakas ay dumapo ito sa kristal na baluti na kanyang ipinakita at pinalakas gamit ang Crystal Barrier Profundity at ang Defensive Profundity, ang dalawang pangunahing depensibong lalim mula sa batas ng mundo. Ugong. Pagkatapos ng maikling pagkatabla, ang abuhing sinag ng espada ay tumagos sa kristal na baluti na pinalakas ng Defensive Profundity. Pagkatapos ng maikling paghaharap, sinira ng abuhing sinag ng espada ang mga selyo sa kristal na baluti. Kasabay nito, matagumpay na nalagpasan ng abuhing sinag ng espada ang Defense Profundity. Gayunpaman, ang gininto ang apoy sa paligid ng abuhing espada ay lalong lumabo. Tila maglalaho ito anumang oras. Hindi. Sigaw ni George habang biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Natuklasan niya na kahit tila mawawala ang gininto ang apoy dahil sa pagod, ang kapangyarihan ng kulay abong sinag ng espada ay hindi pa rin nauubos. Kahit na matapos niyang masira ang kanyang unang linya ng depensa at ang mga selyo mula sa Defensive Profundity, ang gininto ang apoy, kahit gaano pa ito kaina, ay hindi pa rin namamatay. Bukod dito, ang kulay abong sinag ng espada ay mayroon pa ring buong lakas. Sus Mariosep! Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang lakas ng ataking ito ay hindi mas mababa sa pinagsamang lakas ng dalawang pangunahing opensibong lalim. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa ang ataking ito. Ugong. Matapos malagpasan ang Defense Profundity, ang abuhing sinag ng espada ay tumama sa patong ng kristal mula sa Crystal Barrier Profundity. Nang lumitaw ang ilang maliliit na bitek sa kristal, tuluyang naglaho ang gininto ang apoy. Naubos na ang mga kapangyarihang inilabas ng Chaos Divine Flame at ng Profound Vine Metal.
Ang natitira na lang ay ang kapangyarihan mula sa cross-dimensional/profundity. Bang! Bang! Naulit ang kasaysayan. Muling ginaya ang eksena mula sa kanilang nakaraang labanan. Malapit nang masira ang kristal na harang ni George, at ang kanyang rock-style profundity ay naging walang silbi. Ang abuhing sinag ng espada ay nag-iwan ng mababaw na hiwa sa katawan ni George bago ito inilipat ni Alvin palayo upang iligtas ang buhay ni George. Nanlaki ang mga mata ni Tiara nang hindi mahahalata habang pinapanood ang eksenang ito. Nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata habang iniisip niya ang sarili, napakalakas na pag-atake. Kahit ang mga nasa top 6 ay hindi kayang gawin ang ganito, tama ba? Kung makakatrabaho ko siya, hindi ko kailangang matakot na makaharap sila. 3,149. Matapos labagin ni Alvin ang mga depensa mula sa batas ng Defense DPT ng mundo, ang Crystal Barrier Profundity, at ang Rock Style Profundity, dali-daling ginamit ni George ang Recovery Profundity. Sa kasamaang palad, ang bilis ng pagbangon ay hindi kayang sabayan ang bilis ng pagkawasak. Dahil dito, mapapanood na lamang niya ang pag-uulit ng kasaysayan. Kung hindi magpapakita ng awa si Alvin, mamamatay na sana siya. Salamat. Dati, si George ay nahuli ng walang kamalay-malay at natalo ni Alvin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay ganap na handa ngunit natalo pa rin. Dahil dito, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo sa pagkakataong ito. Nagpasalamat siya kay Alvin sa pagliligtas sa kanyang buhay bago niya inilabas ang kanyang accumulative point Jade. Bago niya durugin ang kanyang accumulative point Jade, tumingin siya kay Tiara na nakatayo sa malayo at sinabing, "Junior Sister Tiara, utang na loob ko sa iyo sa pagkakataong ito. Sa anumang kaso, umaasa akong isasaalang-alang mo ang pakikipagtulungan kay Alvin. Nakita mo na ang kanyang lakas. Kasama ang iyong bilis at liksi, pareho kayong magkakaroon ng pagkakataong mapatay ang 6 na taong iyon mula sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm." Hindi na hinintay ang sagot ni Tiara, binasag niya ang kanyang accumulative point Jade. Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya ang 33 puntos na nakuha niya mula kay George. Kasama ng 1 puntos na nakuha niya, mayroon na siyang 34 na puntos. Maya-maya, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Tiara na nakatayo pa rin sa malayo. "Mukhang abala kayo ni George bago ako pumasok sa gitnang kaharian. Anyway, nakapagdesisyon na ba kayo? Mikikipagsanib puwersa ba kayo sa akin?" Samantala, sa sandaling madurage ni George ang kanyang accumulative point Jade, agad na napansin ng mga tao mula sa iba't ibang grade 6 celestial mansions na kanina pa nakabantay sa scoreboard ang pagbabago. Nawala na si George ng Marshall Battle Mansion mula sa ika-25 na pwesto sa scoreboard at napalitan ng ibang tao. Nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang makita nila ang bagong pangalan. Di Alvin. Wala sa scoreboard si Alvin ng Profound Nether Mansion kanina. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw siya, tinanggal niya si George at direktang nakapasok sa top 30. Paanong hindi mabibigla ang lahat? Base sa narinig ko, si George ng Marshall Battle Mansion ay natalo ni Alvin noong nakaraang buwan. Malas niya talagang makasalubong ulit si Alvin. Noong nakaraang buwan, natalo si George ni Alvin nang makapasok siya sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. 1 puntos lang ang nakuha ni Alvin mula sa kanya noong panahong iyon. Sa pagkakataong ito, natalo na naman siya ni Alvin, at nakakuha si Alvin ng 33 puntos mula sa kanya. Napakaraming puntos ang naipon ni George, pero lahat sila ay napunta kay Alvin. Siguradong puno siya ng sama ng loob ngayon. Napakamalas talaga ni George ng Marshall Battle Mansion. Samantala, nagkaroon ng kaguluhan sa 3 lugar ng transporting formation sa estate ng Profound Nether Mansion. Kakapasok lang ni Alvin sa Middle Realm ilang oras pa lang ang nakalipas, pero nakapasok na siya sa top 30. Biro ba ito? Posible ba? Posible kayang tinutulungan ni George ng Marshall Battle Mansion si Alvin na mandaye? Imposible. Noong nakaraang buwan, natalo si George kahit 1 puntos lang ang meron siya. Ano ang saysay ng mandaye dahil lang sa 1 puntos?
Matapos matalo si George noong nakaraang buwan, isiniwalat niya na naunawaan ni Alvin ang 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Ngayon na siya ay muling natalo ni Alvin, pinatutunayan nito na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Siguro nakipagtulungan si George sa isang tao kanina para makaipon ng napakaraming puntos sa loob lang ng maikling panahon. Iniisip ko kung natalo rin ba ni Alvin ang kakampi ni George. Kung si Tiara ang kakampi niya, sa palagay ko ay hindi siya kayang patayin ni Alvin. Sa loob ng isang araw, nakarating kay Marquez ang balita tungkol sa pagpasok ni Alvin sa top 30. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik habang iniisip niya ang sarili, magaling, bata. Akala ko mahuhuli siya dahil medyo nahuli na siya sa pagpasok sa Middle Realm. Sino ang mag-aakala na makakakuha siya ng napakaraming puntos sa ganoong kaikling panahon? Isang disbentaha ang makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm 6 na araw matapos itong magbukas. Kung malas ang isang tao, gaano man siya kalakas, mahihirapan siyang makapasok sa top 10 sa scoreboard. Kaya naman, matapos matanggap ang balita na nakakuha si Alvin ng napakaraming puntos at nakapasok sa top 30, nakaramdam ng labis na ginhawa si Marquez. Bulong niya sa sarili, batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi dapat mahirap para sa kanya na makapasok sa top 10. Sa ari-arian ng Marshall Battle Mansion. Ang paglitaw ni George sa transporting formation ay nakakuha ng atensyon ng mga matatanda at disipulo ng mansyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, mabilis nilang ibinaling ang kanilang mga mata sa scoreboard. Natural lamang na nagkaroon ng ingay nang makita nila ang pangalang pumalit kay George sa scoreboard. Si Alvin na naman. George, hindi ba't nakipagsanib puwersa ka kay Tiara sa pagkakataong ito? Paano ka nagawang patayin ni Alvin ng Profounder Mansion? Nasaan si Tiara? Hindi ba't natanggal na siya? Paano nangyari iyon? Maaabutan kaya ng mga ordinaryong tao si Tiara. Kahit gaano kalakas si Alvin, maaaring hindi niya kayang tapatan ang bilis ni Tiara. May punto ka. Napangiti na lamang si George nang mapait nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid. Wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang mahinang lakas. Sa ari-arian ng Hanqing Mansion. Sa oras na ito, nakatanggap din si Luigi ng balita na si Alvin ay nasa top 30 matapos makapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Nakapasok na ba si Alvin sa Middle Realm? Maswerte siya na nakaharap niya si George ng Marshall Battle Mansion at nakakuha ng 33 puntos. Sa palagay ko ay oras na para makapasok din ako sa Middle Realm. Hindi pa nakapasok si Luigi sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm dahil hinihintay niya si Alvin. Natural lang, alam niyang baka hindi niya makasalubong si Alvin kahit na pareho silang nasa gitnang kaharian ng sabay. Gayunpaman, hangga't pareho silang nasa gitnang kaharian, may posibilidad pa rin na magkita sila. Nakaramdam pa rin siya ng hiya nang maalala kung paano siya natalo ni Alvin noong nakaraang buwan dahil sa sarili niyang kapabayaan. Determinado siyang maghiganti ngayong buwan. Sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Hindi agad pumayag si Tiara na makipagsanib puwersa kay Alvin. Sa halip, tinanong niya, paano mo iminumungkahi na ipamahagi natin ang mga puntos pagkatapos nating magsanib puwersa? Pinag-isipan ni Alvin ang tanong ng ilang sandali bago sumagot, huwag kang mag-alala, hindi kita sasamantalahin. Kapag nakatagpo tayo ng mga kalaban na kaya nating talunin ng mag-isa, magpapalitan tayo sa pagkuha ng kanilang mga puntos. Gayunpaman, kung makakatagpo tayo ng mga kalaban na kaya kong talunin ng mag-isa ngunit hindi mo kayang talunin, ang kanilang mga puntos ay mapupunta sa akin. Ang kabaligtaran ang naaangkop. Kung makakatagpo tayo ng mga kalaban na kaya mong talunin ng mag-isa ngunit hindi ko kayang talunin ng mag-isa, ang kanilang mga puntos ay mapupunta sa iyo. Sang-ayon ka ba rito? Sang-ayon ako. Bahagyang nagulat si Tiara. Inakala niyang magmumungkahi si Alvin ng isang plano na magiging disbentaha para sa kanya. Gayunpaman, matapos makinig sa kanyang mga salita, natagpuan niyang tama ang kanyang mungkahi. Bukod dito, nakikita niyang tapat ito sa pagtutulungan, kaya naman pumayag siya rito. Natural lamang na nag-iingat pa rin siya sa kanya. Dahil pareho silang taga Marshall Battle Mansion ni George, hindi sila makakakuha ng puntos mula sa isa't isa.
Kaya naman, hindi na kailangang mag-ingat sa isa't isa. Gayunpaman, iba ang pagsasama-sama ni Alvin. Dahil nakakakuha sila ng puntos mula sa isa't isa, palaging may posibilidad na magtaksil. Matapos pumayag si Tiara na magtulungan, malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang sinasabi niya, kung pagnanasaan mo ang mga puntos ko at aatakihin mo ako anumang oras habang tayo ay magkakampi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Nang marinig ang mga salitang ito, napangisi si Tiara. Tiyak na tutuparin ko ang aking mga salita. Gayon din, kung ipagkanulo mo ang ating alyansa, ipapaalam ko sa lahat kung gaano kakasuklam-suklam kapag umalis na ako sa gitnang kaharian. Sa oras na iyon, masisira ang iyong reputasyon. Maaaring hindi kita mapatay, ngunit hindi ako magkakaroon ng problema sa pagtakas mula sa iyo. Sa oras na iyon, walang sino man ang mangangahas na makipagtulungan sa iyo maliban sa mga tao mula sa Profound Nether Mansion. Hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon, magaan na sabi ni Alvin. Nang marinig ang mga salitang ito, kinabahan si Tiara. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang kilay ni Alvin. Parang nabasa niya ang nasa isip nito, sinabi niya, ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Hayaan mo akong hulaan, sa tingin mo papatayin kita para patahimikin kapag katapos mong makuha ang mga puntos mo. Tumawa siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, relax ka lang. Ang ibig kong sabihin ay hindi ka magkakaroon ng pagkakataong siraan ang reputasyon ko dahil wala akong balak na ipagkanulo ang ating alyansa. Nakahinga ng maluwag si Tiara. Ayon sa kanyang likas na ugali, mapagkakatiwalaan si Alvin. Bukod dito, nararamdaman din ni George na mapagkakatiwalaan si Alvin. Kung hindi niya isusugal ang pakikipagsanib puwersa kay Alvin. Tutal, mas malakas ito kaysa sa kanya. Kung pagtataksilan man siya nito, wala siyang magagawa. Pagkatapos noon, hindi na nag-aksaya ng oras ang dalawa at nagpatuloy sa paggala sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Habang naglalakbay sila, pinanatili ni Tiara ang ligtas na distansya mula kay Alvin. Kung sakaling umatake si Alvin, kahit papaano, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Bagamat medyo nagtitiwala siya rito, hindi pa rin niya lubusang mawala ng bantay. Sa sandaling ito, nagtanong siya, isa ka ba talagang disipulo ng Outer Court sa Profound Nether Mansion? Tama. Ipinakita ni Alvin sa kanya ang kanyang identity token na nakasabit sa kanyang baywang. Pagkatapos, nagtanong siya ng may panunokso, bakit mo pinapanatili ang ganoong distansya sa pagitan natin? Natatakot ka bang kainin kita? 3,150. Nakalimutan kong itanong. Ilang puntos ang mayroon ka sa ngayon? Hindi ko nakita ang pangalan mo sa scoreboard noong pumasok ako, tanong ni Alvin na may kuryosidad. Hindi nahiya si Tiara at sumagot ng tapat, isa. Bahagyang nagulat si Alvin. Si George ay may 33 puntos habang si Tiara ay mayroon lamang 1 puntos. Nangangahulugan ito na lahat ng mga taong natanggal ng dalawa mula sa Marshall Battle Mansion ay napunta kay George. Kaya lahat ng puntos mula sa mga taong natanggal ninyo ni George ay napunta kay George. Paano ninyo pinaplanong ipamahagi ang mga puntos? Sabi niya, hanggat mayroon siyang 100 puntos, ang natitirang puntos ay akin, sabi ni Tiara. Nang unang imungkahi ni George ang ideyang ito, naramdaman niyang kapaki-pakinabang ang kasunduan para sa kanya. Tutal, hanggat hindi ang 6 na taong iyon, halos walang makakaalis sa kanila kung magsasama-sama sila. Sa katunayan, kung sila ay suswertehin, hindi imposible para sa kanila na makakuha ng 300 o 400 puntos. Sa katunayan, maaari pa silang makakuha ng higit pa doon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matatanggal si George bago pa man ito makakuha ng 100 puntos. Bukod dito, wala siyang nakuha kahit 1 puntos mula kay George. Medyo nadismaya siya nang maisip niya ito. Tumingin si Alvin kay Tiara at malakas na nag-isip, kung hindi ako nagkakamali, siguradong natuwa ka sa mungkahi niya, di ba? Akala mo nakuha mo ang mahabang dulo ng patpat, di ba? Oo. Mapait na ngumiti si Tiara. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita sina Alvin at Tiara. Tahimik silang naglakbay ng kalahating oras bago muling nagsalita si Alvin.
Sa pagkakaalam ko, may isang taong lubos na makapangyarihan mula sa Marshall Battle Mansion, tama ba? Siya ay nasa ikalimang ranggo noong nakaraang buwan. Si Troy ang tinutukoy mo. Sabi ni Tiara. Tama iyan. Tumango si Alvin. Si Troy ay isang disipulo ng Inner Court ng Marshall Battle Mansion. Malalim ang kanyang lakas at cultivation base. Sa nakalipas na ilang dekada, palagi siyang nasa top 10. Sa nakalipas na 10 taon, ang kanyang ranggo ay tumaas sa top 6. Simula noon, ang kanyang ranggo ay hindi kailanman bumagsak ng higit sa ika-6 na pwesto, sabi ni Tiara. Bago pumasok sa gitnang kaharian, narinig ko ang mga taong nagsasabi na ang nangungunang 6 na pwesto ay inookupahan ng parehong mga tao sa nakalipas na ilang taon. Kumislap ang mga mata ni Alvin nang sabihin niya, kung hindi man si Troy, ang 5 iyon ay malamang na malakas din. Hindi ako sigurado sa lawak ng kanilang lakas, pero alam kong wala akong laban sa kanila. Nakilala ko na silang 6 sa isang punto sa Middle Realm, sabi ni Tiara habang umiiling. Bueno, si Troy ay mula sa Marshall Battle Mansion kaya hindi kanya aatakihin. Paano naman ang iba? Gaano sila kalakas? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Tulad ng sinabi ko, wala akong laban sa kanila. Mas malakas silang lahat kaysa sa akin. Higit sa lahat, ang bilis nila ay hindi mas mababa sa akin. Kung makakasalubong ko sila, susuko ako at dudurugin ko ang aking accumulative point jade, buntong hininga ni Tiara. Inaasahan na iyon ni Alvin. Dahil ang 6 na taong iyon ay palaging nasa nangungunang 6 na pwesto sa mga nakaraang taon, ang kanilang lakas ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, nagulat siya nang marinig na ang kanilang bilis ay hindi mas mababa sa bilis ni Tiara. Nangangahulugan ito na kahit matalo niya sila, maaari lamang niyang panoorin kung tatakas sila. Alam niyang ang kanyang bilis ang kanyang kakulangan. Sa kasalukuyan, ang kanyang bilis ay nakasalalay lamang sa teleportation profundity ng batas ng kalawakan. Bagamat ang Chaos Divine Flame, ang Profound Divine Metal, at ang Chaos Divine Earth ay makakatulong sa kanya sa isang labanan, mapalakas lamang nila ang kanyang mga atake. Hindi nila mapalakas ang kanyang bilis. Maliban kung lubos kong mauunawaan ang batas ng transportasyon ng kalawakan hanggang sa pinakasimpleng yugto, ang aking bilis ay magiging mas mababa kaysa sa mga taong iyon. Ang transportation DPT at ang teleportation DPT mula sa batas ng kalawakan ay nagkumpleto sa isa't isa. Kung mauunawaan ni Alvin ang 2 lalim, ang kanyang bilis ay maihahambing sa mga nakaunawa ng 3 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Batay dito, makikita ng isa kung paano ang batas ng kalawakan, o alinman sa 4 na kataas-taasang batas, ay nakahihigit sa mga ordinaryong batas. Ang 2 lalim ng paggalaw mula sa batas ng kalawakan ay maihahambing sa 3 lalim ng paggalaw mula sa batas ng hangin. Gayunpaman, maaaring iba ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon na nakipagsanib puwersa ako kay Tiara. Kahit na makasalubong namin ang kahit sino sa 6 na taong iyon, dahil sa kanyang bilis at pag-unawa sa batas ng kahoy, na isang batas na pantulong, dapat ay kaya niya silang pigilan at pigilan sa pagtakas habang ako'y umaatake. Bukod sa bilis ni Tiara, isa pang dahilan kung bakit pinili ni Alvin na makipagsanib puwersa sa kanya ay dahil sa kanyang pag-unawa sa batas ng kahoy. Kung naunawaan niya ang batas ng hangin, kahit na may napakabilis na bilis, hindi ito magiging interesado na makipagsanib puwersa sa kanya. Tutal, kahit na mabilis siya at maabutin ang kanyang kalaban, kung naunawaan niya ang batas ng hangin, mahihirapan siyang pigilan ang kanyang mga kalaban. Kung sakaling makasalubong natin ang sinuman sa kanila, tutulungan kitang gumanti. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang malamig ang mga ito. Nang marinig ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Tiara. Bagamat hindi niya madalas nakakasalubong ang mga taong iyon, sa tuwing magkikita sila, nauuwi siya sa isang kaawa-awang kalagayan. Sa katunayan, 2 sa mga taong iyon ang palaging nang-aasar sa kanya. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang lakas, wala siyang magagawa kahit nakamuhian niya sila. Sa sandaling ito, isang ideya ang lumitaw sa isip ni Alvin. Mabilis niyang sinabi, Tiara, bakit hindi tayo gumawa ng kasunduan? Bakit hindi mo ako akayin papunta sa base ng Marshall Battle Mansion?
Dati, naghintay siya sa labas ng Marshall Battle Mansion at nakakuha ng maraming puntos bilang resulta. Sa kasamaang palad, ang mga posisyon ng mga base ng Grade 6 Celestial Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nagbabago bawat buwan kaya hindi siya makakabalik sa base ng Marshall Battle Mansion. Gayunpaman, dahil si Tiara ang nangunguna, hindi siya mahihirapan sa paghahanap ng base ng Marshall Battle Mansion. Ang mga disipulo ng mga mansyon na kanilang kinabibilangan ay makakahanap ng mga base ng kanilang mga mansyon. Gayon din, alam niya kung saan matatagpuan ang base ng Profound Nether Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Maliban na lang kung sapilitang pinatalsik siya kapag natapos na ang 10 araw na inilaan o kung dinurog niya ang kanyang accumulative point jade, kung gusto niyang umalis, kailangan niyang bumalik sa base at gamitin ang transport information doon para makabalik sa estate ng Profound Nether Mansion. Ano? Iniisip mo bang maghintay sa labas ng base ng Marshall Battle Mansion? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tiara habang umiiling. Imposible. Hindi kita ihahatid doon. Kung gagawin ko iyon, para ko ng pagtataksil sa Marshall Battle Mansion, at mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pagtaksilan ng Marshall Battle Mansion. Ang tunay niyang anyo ay isang gale grass. Kung hindi dahil sa pangangalaga ng Marshall Battle Mansion, hindi sana niya taglay ang lahat ng mayroon siya ngayon. Marahil, hindi siya orihinal na tao kaya mas dalisay siya kumpara sa mga tao. Ang kanyang pakiramdam ng pasasalamat ay napakalakas. Dati, narinig ni Tiara kung paano naghintay si Alvin sa labas ng base ng Marshall Battle Mansion at nag-eliminate ng halos 100 disipulo. Isa itong kahihiyan para sa Marshall Battle Mansion. Kaya naman, maraming disipulo ang gustong gumanti at maghayganti kay Alvin. Alam niya na lahat ng lalabas sa base ng Marshall Battle Mansion, maliban kay Troy, ay maaalis kung dadalhin niya si Alvin doon. Ayos lang kung ayaw mo. Nang marinig ang mariing pagtanggi ni Tiara, hindi na pinilit ni Alvin ang issue. Naramdaman niya lang na sayang lang ito dahil madali siyang makakakuha ng puntos gamit ang pamamaraan. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Tiara, bagamat hindi kita kaya at hindi kita aakayin papunta sa base ng Marshall Battle Mansion, maaari kitang akayin papunta sa base ng Fireglaze Mansion. Napadaan kami ni George sa base 2 araw na ang nakalipas. Labis na nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Tiara ang lokasyon ng isa pang base ng Grade 6 na Celestial Mansion. Ang base ng Fireglaze Mansion. Ayaw ni Tiara na akayin si Alvin papunta sa base ng Marshall Battle Mansion dahil ayaw niyang ipagkanulo ang mansyon. Gayunpaman, wala siyang dapat ikabahala kung akayin niya ito papunta sa base ng Fireglaze Mansion, hindi ba? Maaari kitang akayin papunta roon kung iyan ang gusto mo. Gayunpaman, magiging prangka ako sa iyo. Hindi ako magpapakita ng aking sarili o tutulungan kita habang naghihintay ka sa labas ng kanilang base, sabi ni Tiara. Ang paghihintay sa labas ng base ng isang Grade 6 na Celestial Mansion at pag-atake sa kanilang mga disipulo ay katumbas ng lantara na pag-udyok sa Celestial Mansion. Ayaw niyang saktan ang isang Grade 6 na Celestial Mansion ng walang mabuting dahilan. Ayos lang sa akin yan, sabik na sabi ni Alvin, haharapin ko sila ng mag-isa, at pwede kang magtago sa gilid. Kaya pwede mo ba akong akayin papunta roon ngayon? Kahit na 1 puntos lang ang makuha ng lahat ng lumabas mula sa base ng Fireglaze Mansion, marami pa rin siyang makukuhang puntos. Mayroong, hindi bababa sa, 10,000 tao mula sa iba't ibang Grade 6 Celestial Mansions na pumapasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm bawat buwan. Sa karaniwan, mayroong hindi bababa sa 100 tao mula sa isang Celestial Mansion na papasok sa Middle Realm. Karamihan sa kanila ay papasok sa Middle Realm sa unang kalahati ng buwan. Mayroong hindi bababa sa 20 tao na lalabas sa base sa panahong ito. Ang mga Celestial Talisman, kasama na ang Communication Celestial Talisman, ay hindi maaaring gamitin sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gayunpaman, sigurado akong may iba pang paraan ang mga tao para makipag-ugnayan sa isa't isa. Kung ang balita ay kumalat mula sa labas hanggang sa loob ng base ng Fireglaze Mansion, sigurado akong mas maraming disipulo mula sa Fireglaze Mansion ang lalabas ng may galit.
Sa oras na iyon, mas marami pa akong makukuhang puntos. Bulong ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Nang marinig ang mga salitang ito, napasigaw si Tiara sa takot, ano? Plano mo bang gawin iyon ng lantaran? Ang kanyang malamig at walang pakialam na ekspresyon ay nawala sa sandaling ito. Pakiramdam niya ay baliw ang disipulong ito ng outer court mula sa Profound Nether Mansion. Ang kanyang aksyon ay gagawin siyang kaaway ng lahat ng 10 Directions Celestial Docks mula sa Fireglaze Mansion sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.